Amazing morning! I am worldwide. Oh my God. Ramdam niyo po ba yung kaba? Ako kasi ramdam na ramdam ko. Magpapakilala po muna ako. Ako po si Charis Abigail Manuel and I'm from Nueva Ecija. Nag-travel po ako from Nueva Ecija para dito sa ating training ngayong gabi. Kasama ang aking GM dito na ipapakilala ko sa inyo mamaya. Pasensya na po. Dahil ito ay, yes mentor attitude. Kaya kahit kinakabahan, yes mentor pa rin. Yes! Ayun. Thank you. And hello din po dun sa mga nanonood sa atin dyan sa online. Paano ba? Ayun. House rules po muna tayo, ha? Pwede po, simple lang naman, pakimute po muna yung ating mga telepono dyan para mapakinggan po natin mabuti ang napakagandang training at ma-absorb natin ang training na ibabahagi sa atin ng taong ipapakilala ko. Ay, nako. Konti na lang. Kaya. Kaya to, kakayanin. Ayun. Tapos po, paki-occupy na rin po yung mga upuan dito sa harapan para naman tabi-tabi tayo. At mapanood nating mabuti ang ating speaker. And meron po kasi meron po kasi tayong traditional clap, alam niyo po ba 'yon? Para kapag pinakilala ko na ating speaker, alam niyo na yung gagawin niyo. Yes. Yes. Pwede po ba para matanggal yung kaba ko? Unahin na natin 'yun. Pwede po ba pag sinabi ko pong 1,000,000 palakpak, isang palakpak, isang padyak. Padyak po hindi po tadyak. Baka po kung ano matadyakan nyo dyan. Okay, practice po tayo. Okay, tatayo. Okay, 1,000,000 palakpak. Okay, 2,000,000 palakpak. 3,000,000 palakpak. Ay, ayan, lumalakas na yung boses ko. At 1,000,000 palakpak. Ayun. Medyo nawawala na yung kaba ko. Anyway, para naman po makilala nyo ako, bakit ako nandito sa harapan nyo ngayon. Nakilala ko si IM dahil sa product sa Barley. Actually, nung pinakilala siya sa akin, as business. So sabi ng tita ko, meron akong Jade package kasi hindi ako makapag-work. Meron akong sakit. Nagkaroon ako ng autoimmune disease. Alam niyo po yung autoimmune. Ang mahal ng sakit na yun. Kilala niyo po kung sino yung may autoimmune. So si Chris Aquino, kaya feeling ko nung hindi na ako gagaling. Sabi ko, yun nga, ang daming pera, hindi mapagaling. Hirap na hirap. Pero nakita ko, yung interview niya, pareho talaga kami ng gamot na iniinom. So, ang sakit ko is, rayuma siya. Pero, malala siyang rayuma, hindi siya sa kamay lang, hindi sa paa lang, buong katawan, from head to toe. So, imagine, nag-stop ako ng work and nakilala ko si Barley. Ininom ko siya. Nung time na talagang hirap na ako at sabi ko, Lord, kuhanin mo na lang ako kasi ang sakit-sakit na. Araw-araw, masakit yung pakiramdam ko. But thankfully, nakilala ko si Barley and nag-start ako na inumin siya ng twice a day nung una. Kasi ang dami ng complications eh. Twice a day, tapos nung nakita ko, nagiging okay yung pakiramdam ko. Nung okay na, siguro mga 2 weeks lang, nag-okay na siya. Tapos, once a day na lang.
Sinabi ko yun sa doc ko na, umiinom ako doc ng barley. Sabi niya, huwag nang inumin yan. Naalala niyo si Miss Maritoni? Yung sabi niya, buti na lang matigas yung ulo ko. Hindi ko siya sinunod. Ininom ko pa rin yung barley. Thankfully, pagbalik ko, konti na lang. Hindi na daw yung sakit ko. Hindi na siya rheumatoid arthritis. Iba na siya. Parang rheumatic fever na lang. E di, sabi ko, bumaba yung inflammation mo. Tapos, sumunod naman, bumalik ulit ako. Mga after 3 months. Sabi niya, parang wala ka ng sakit. Thank you, Lord. Totoo po yan. Eh, sabi ko kay GM, wala na akong sakit. Kaya, ayun, thank you, Lord, na nandito ako at kaya kong i-share sa inyo yung experience ko na yan. Masayang-masaya talaga ako kasi never na na-imagine ko until now natatayo ako dito sa harapan niyo. Ano to? Biglaan. Pero thankful pa rin kasi gusto kong gawin tong business, napakaganda nito. Pag hindi ako tumayo dito, hindi ko to magagawa. 'Di ba? Pag hindi ko to nagawa, hindi ko matutupad yung pangarap ko. Kaya kahit na nangangatog yung tuhod ko, gagawin ko to. Ayun. Okay na po. Tama na po siguro yung sa akin. Doon naman sa ating speaker. Alam niyo ba napakabait ng speaker natin na to? At napakadami na niyang na-achieve. Actually, multiple travel incentive achiever. Multiple car achiever. Grabe yun. Founder po siya ng Dream Team. Grabe. Dream Team Worldwide. And recently lang, kasama siya dun sa mga nag-shopping sa Louis Vuitton. Wow, grabe. Ayun o, ang ganda-ganda nung sapatos niya, kitang-kita ko pa. Ang sarap, parang ang sarap maglakad doon. Masarap maglakad doon. Ayun, napakabait niya kasi siya din yung nag-guide sa akin dito. At siya din yung dahilan. Kaya ako nangangatog ngayon. Pero, thank you po sa opportunity. And before ko po siya ipakilala, manood muna tayo ng video na to. Hi, I am Sami Palomo, former OFW in Singapore, and I used to work as sales and marketing executive. Hi, I'm Rachel Eugenie Palomo, also former OFW in Singapore, and I used to work as restaurant manager. Kaya po ako, sa hirap ng buhay, laking probinsya, nangarap po na makapag-abroad. Actually, as for me, it's the same thing. Akala ko ang key to succeed in life is yung pag-abroad. However, nung nandun ako, very challenging pala kasi bukod dun sa pagod, stress, napakahirap nung ma-homesick ka, nakakalungkot. And of course, ang hirap din nung pregnancy ko. Kasi during that time, I have to work. It was very challenging. Lalo na when I gave birth, tapos iniwan ko yung anak ko here in the Philippines. Buti na lang na-involve kami sa ganitong klase ng industry. So, nung nagkaroon kami ng second baby, very hands-on at full-time mom ako sa kanya. Nakaka-amaze lang, no? Kasi during pandemic, mas na-appreciate ko yung ganitong klase ng industry. Napakalaking blessing sa amin ng I Am Worldwide. Kasi hindi lang kami
pati yung ibang tao na tutulungan namin, and we were able to provide for our family. Bonus pa na nagkaroon tayo ng brand new car. And of course, other than that, pati yung mga Apple incentive. Kaya po sobrang thankful po kami. Thank you so much President Allen Marvineder and Vice President Ike Lorinoy. Of course, si GM Joanna Maniego. Sobrang grateful po kami. Sobrang generous niyo po. Sobrang blessed po kami na nandito kami sa I Am Worldwide. At ganoon din po naman sa buong team po namin, Dream Team Worldwide. Sobrang thank you po dahil kasama po namin kayo sa bawat achievements po na to. At alam ko po na kung ikaw po ngayon ay nag-uumpisa pa lang po, huwag ka lang talagang titigil dahil makakarating ka rin sa mga gusto mong puntahan, sa mga goals na gusto mong ma-achieve. At kung ikaw naman po ay hindi pa part ng ganitong business, especially with I Am Worldwide, subukan nyo na rin po, baka po ito yung negosyong matagal mo nang hinihintay. I am Sammy Palomo. I am Rachel Eugenie Palomo, and And I I am am Worldwide. Tatlong milyong palakpak! At milyong palakpak para kay Mentor Sammy Palomo. Alright. Yun, oh. Salamat daw kay Mentor Charis. Bigyan natin ng masigabong palakpakan si Mentor Charis, no? Na-iraos niya. Hindi naman siya nag-collapse, no? Ayan. So, okay lang pala, no? Okay lang pala magpa-push ka sa mentor mo kasi hindi ka naman mahimatay sa harap, eh. Di ba, no? Kasi minsan, kahit nangangatog ka, sumayaw ka lang, di ba? Mayroon naman tayong DJ dyan, di ba? Magpi-play ng music yan pagka sumasayaw na yung mo. Anyway, so, amazing morning! Ayan, so amazing morning din po sa lahat ng ating mga live viewers. And siguro, baka may mga kaibigan kayo na sa labas pa. Doon, baka naghihintay sila whatsoever or nasa baba. So pwede nyo na silang i-message na, uy, akyat na, start na. Nandito na yung poging speaker. Yun, oh. Grabe naman yan. Sabi nung mic yun, hindi ako yun, ha. So anyway, so handa na ba tayo? Are you ready, guys? Are you ready? Ayan, so pakisiko na yung katabi. Ready ka na ba? Oh, anong sinagot niya? Ayan, so okay, so alam niyo po, pag sinabi pong training, okay, ang laging pumapasok sa ating isip dapat ito. Pakisabi nga po, backbone. Ano yung nakakita na kayo ng backbone? Ano yung itsura ng backbone? Ano ba sa Tagalog ang backbone? Likod buto. Buto sa likod. May Tagalog ba yun? Anyway, so, pag sinabi kasing backbone, hindi ka, paralyzed ka pag wala kang backbone, no? Hindi ka makakalis. Okay, ibig sabihin, para umusad ka sa negosyo mo, kailangan ng training. Pag sabi nga po, training. Kaya pala yung ibang kakilala mo, sumali na dito sa negosyo nito 1 year ago, 2 years ago, 3 years ago, pero parang walang nangyayari, tama? Parang paralyzed, no? Sumali lang. Pero parang walang nangyayari sa kanilang improvement. It's because walang backbone. Tama? Hindi nakakapunta kung saan. They cannot move. Tama? Samantalang sabi nga po, greater things are yet to come. Lagi sinasabi natin yan. There's so much possibility sa industriya po natin. Yun nga lang, tayo yung required na mag-move. Kaya ang tawag po sa atin ay mga mover. Pagkasabi nga po, mover. Ibig sabihin, kailangan mong gumalaw. Galaw-galaw para hindi kayo nang bahala doon kung ano kasunod doon. Alright, so, sino po dito yung mga bisita natin? Yung hindi ka pa part ng IAM, yung hindi ka pa member, meron ba dito hindi pa member? Hindi pa member ng IAM? Sige nga po, okay, maya. Kasi katabi lang po natin yung BK. Bibilangin mamaya yung ilan yung papakainin. Grabe, bilang dumami yung nagtaas ng kamay, oh. Mga talaga to. Yun, oh.
Alam nyo, sobrang excited ako ngayon kasi for this year, anong year na ngayon? Ayan, baka nakalimutan nyo kagad eh. First time ko rin po dito ngayon. Di ba? First time ko mag-training ng 2024. Ang last training ko, last December pa eh. So, kaya po, excited ako kasi itong ibabagsak ko sa yung training, ito din ay first time kong ibagsak na training dito po. Okay? Are you guys excited? Yes! So, kung excited na, pakisabi ka sa katabi, focus. Okay, kasi baka yung katabi mo, seryoso eh, tapos ikaw naman, nagsi-cellphone ka, may nandiyan pa yung ka-textmate mo, ka-chat mo, tama? Pwede bang, okay, sige, final na lang. Last na lang to. Pwede ba magpaalam ka na ngayon sa mga mahal mo sa buhay? Ha? Sabi mo, wag ka munang istorbohin. Okay, i-chat mo, don't disturb me. Okay, napa-English ka ba? Okay? Sabi mo mamaya, reply ka na lang mamaya, okay? Para hindi mo nahawakan yung phone mo na titingnan mo pa kung may nag-chat ba o whatsoever, no? So, para focus ka muna dito kasi ang hirap na nakikinig ka tapos may, alam mo yung gano'n? So, focus muna. Kasi minsan lang naman to. Okay? And then, guys, eto, no? Sino dito po yung, sabihin natin, 1 month pa lang na member ka? Taas nga po ng kamay. 1 month? Oh, may mga bago talaga, no? Palakpakan natin. At para sa mga 1 month, ganun din po sa mga nanonood sa live, no? Sabi nga po, yung unang 30 days mo, actually hanggang 60 to 90 days mo, dapat puro aral ka, aral ka, aral ka, aral ka. Aralin mo ng aralin ng negosyong ito. Alright? Para makikita mo yung magandang result, no? Magkukusa ka na lang magte-take action kasi alam mo na. Ang taong hindi kumikilo sa negosyo natin, yung hindi niya naintindihan. Bakit nga ba ako nandito? Diba? Eh, kasi ang gagwapo ng mga nag-invite sa akin, ang gaganda ng mga nag-invite sa akin, diba? Minsan dahil lang doon, no? Pero guys, ganito, no? There's so much more to learn in our industry, in our business. Kaya kapag naintindihan mo ito mabuti, mamahalin mo to. Tama? Okay? So ako naman, sobrang natutuwa ako doon sa ating host kanina. Talaga pong nag-yes mentor. Yan. Pakisabi nga po, yes mentor. Yes mentor. Yan, alright? Kasi isa po yan sa attitude na dapat meron po tayo. Pag pinupush ka ng mentor mo, magpa-push ka naman. Okay? Huwag ka na magpabigat. Parang ganito, halimbawa, aakyat tayo sa mataas na bundok. Tutulungan ka na ng mentor mo na makaakyat doon, aakayin ka na niya. Huwag ka na kasi naranasan niyo bang may kasama ka na yung inaaya mo siya or yung tinutulungan mo siya pero ayaw niya, yung napapabigat siya. Di ba parang ang hirap, no? Pero pag gusto niya rin, mabilis lang. Tama? So para sa negosyo natin, mabilis ka rin mag-move forward towards your goal. Ikaw mismo dapat, hindi ka nagpapabigat sa mentor mo. Okay, ikaw mismo dapat nagkukusa ka. Hindi, magkaiba yung kusa sa kasi. Hindi, kasi mentor, sobra kasing init ngayon di ba? Sobra kasing lamig ngayon sobra kasing maulan. Yung lahat na lang sa'yo, sobra. Sobrang marami kang excuses pala. Di ba? Yung wala nang tawa, di ba? Yung nagkakaroon ng mga excuses na yan. So, ibig sabihin, nagkakaroon ka ng kasi. So, papalitan mo na ngayon yan, magkakaroon ka ng kusa. Alright? So, start na tayo, no? By the way, ayan, pakilala din po tayo, no? Yan po, shoutout syempre sa aking pinaka-grand upline. Bakit ako nasa I Am Worldwide? Dahil sa napakagandang, yan. Nandyan po siya, yan. Nandito din po siya, yan. Nasa harapan, no? Yan. Napakagandang wife ko po, ng aking my beloved wife, yan. Ex ko po dati yan, ngayon ay wife ko na. Dahil sa sobrang ganda niya, gusto niya ng I Am, wala akong magawa. Sino sa inyo yung partner mo negative sa pag-join mo sa business? Sino? Meron ba dito gano'n? Yung asawa mo na, alam mo yun, meron ba? Meron? May negative? No? Huwag kayong mag-alala. Ganun din naman. Ano yan? Mawawala din yan. Anong mawawala, mentor? Mawawala din pagka-negative niyan. Mag-focus ka lang, seryosohin mo, patunayan mo sa kanya na tama decision mo. Kasi pinakitaan ba naman ako ng income na almost 500,000? Di ba may just for you dito sa atin? O sinong hindi ngayon mag-positive doon? Di ba? Kasi ang tao mukhang perda. Mukhang negosyante tayo. Ayan, di ba? So, ibig pong sabihin, pag nakakita ang tao ng result, kasi to see is to believe, di ba? O, ganun naman talaga. So, pakitaan mo ng resulta ng negative mong partner. Di ba? Hindi ka sinusuportahan, kinakantsawan ka pa, sa halip na tulungan ka niya,
Tama? Sa halip na ma-motivate ka, di ba? Ayaw pa niya. Hindi ka niya sinusuportahan. May sinasabi pang hindi maganda sa yung partner mo. Nagpapaloko ka naman dyan. Ano naman yung ginagawa mo na yan? Eh, barley lang naman yan eh. Eh, di uminom ka na lang. Huwag mo nang gawin yung business. Sige, uminom ka na ng barley. May mga ganun kayong partner, no? Sa mga negative na partner pa. Huwag kayong mag-alala kasi hindi pa nila nakikita yung nakikita mo. Kaya hindi pa nila naintindihan yung ginagawa mo. Tama? Kaya kailangan, yun talaga yung dapat hindi ka sumuko kasi kailangan patunayan mo tama yung decision mo eh. Kasi ikaw ngayon nakakita eh. Tama po? Panghawakan mo yung vision na yon. So dahil po sa negosyo pong ito, kami po ay former OFW. Sino po dito yung mga OFW or may kakilala sa abroad? OFW. Ayan. So, ibig pong sabihin, kami din po dating yung nasa abroad at awa ng Diyos dahil sa negosyo po natin, kami po ay for good na dito at kami mismo, living testimony, na ito po ay pwedeng maging bread at butter mo. Ang tawag namin po sa I Am Worldwide, hindi na bread at butter. Alam niyo kung ano? Buffet. Pagkasabi nga po, buffet. Buffet. Sino po sa inyo nakakain na sa buffet? Yan. So, yung ibang hindi nakakain sa buffet, ha? Okay, guys, tinan nyo, ha? Pag kumain ka sa buffet, usually, ano po ang na-experience mo? Di ba yung sobrang busog ka na? Pero parang gusto mo pag kumain. Kasi sa dami ng pagkain, parang magtataka ka, no? Bakit ang dami-dami nyo na nakakain, ang dami-dami nyo kumakain, pero bakit yung pagkain hindi nauubos? Tama o tama? Kasi nga buffet, eh. Unlimited. Pag sinabi po nating bread and butter, ito po ang definition pala nun. Sino po sa inyo nakakain na ng bread? Nakakita na ng bread. Para malinaw. Ayan, naman na. So, alam ninyo ang tinapay. Butter. Sino po ang nakakain sa inyo na yung bread nilagyan ng butter? O, so, nakakaintindihan tayo? Okay. Pag sinabing bread at butter, kahit sawang-sawa ka na sa bread at butter na yan everyday, wala kang magawa. Kasi yun lang talaga yung kinakain mo eh. At yun lang yung available eh. Tapos masasabi mong, kasi mentor, no choice eh. Ang hirap ng buhay, ito lang talaga yung makakain namin everyday. Sawang-sawa na kami sa tuyo, sa basa, sa tuyo, sa basa. Ano yung basa, mentor? Guys, kasi alam niyo po, nung naranasan ko yung hirap ng buhay, yung kanin, walang ulam, walang problema. Ganyan ka resilient ang mga Pilipino. Pag walang ulam, wala problema. Basta may kanin, solve na. Anong gagawin sa kanin? Lalagyan ng tubig yan. Anong pampalasa? Asin. O, sino nakaranas nun? O, kita mo? Marami din pala. Ito yung malupit. Sawang-sawa ka na dyan eh, ha? May magagawa ka ba? Sa totoo lang, mayroon sana. Kung naka-open lang yung mind mo towards opportunity. Maraming tao, may chance umasenso. May chance mabago ang buhay. Sarado ang utak. Kinakantsawan ka pa. Open-minded ka ba? Yes. Diba? Sa negosyo natin, may mga nagkakantsaw sa'yo. Tara, kapit tayo. Open-minded ka ba? Nang ano sila, nang bubuli sila sa mga networker. Which is very, very true. Pag hindi ka open-minded, pag ang pintuan natin ay sarado, at nakalak pa mismo yan, may makakapasok o wala? Ganon din sa utak natin. Bakit ang Pilipino, mas ang Pilipino, alam niyo ba ang Philippines ngayon? Still, third world country tayo. Hindi tayo first world country. Sino ang yumayaman sa Pilipinas? Sino? Mga negosyanteng, ibang lahi pa? Sakop ba tayo ng China? Ang pinakamayaman sa Pilipinas, Chinese? Liit-liit mata, laki-laki kita. Ikaw gusto mo laki kita, ayaw mo maglabas ng puhunan? Negative eh, ha? Negative. Yan ang Pilipino eh, ha? Opera mo na. Sige, tuloy natin balakpak. Imagine mo yun? Ganyan ka-negative ang Pilipino, no? Papakita mo opportunity. Di ba? Negative na kagating isipin. Hindi pa sinusubukan, negative na. Talagang walang mangyayari. Kasi nga, close-minded. Ang tao po, pag saradong utak, walang papasok dyan. Kahit yung may opportunity na pwede mag-transform yung buhay niya, sarado nga eh. Pwede bang paki-congratulate yung katabi mo? Sabihin niyo, congratulations. Congrats mo yan. Bakit? Kasi open-minded dyan, nandito yan. Palakpakan natin. At dahil kami, open-minded din kami, nag-abroad kami, naghanap kami ng opportunity,
Yung pala, ang opportunity nasa Pilipinas, nasa I Am Worldwide. Awa ng Diyos. Sige, palakpan natin. Awa ng Diyos po, dahil sa negosyo po ito, buffet na po namin ang I Am Worldwide. Pag sinabing buffet, unlimited. Hindi nyo lang siguro nakita, sa video kanina, medyo nakita nyo, no? Parang double XL ako dun eh. Ngayon, parang extra small na lang. Medyo nawala, konti yung... Hindi ko ibig sabihin, may mga choices ka na. Yun yung tinutukoy ko po sa inyo kanina. Sawa-sawa ka na mag-tricycle, sawa-sawa ka na mag-commute, makipagsiksikan sa bus, sa MRT, lahat na ng pila, na mahabang pila, 2 oras ka pumipila. Nasusundot-sundot ka na dyan, di ba? Pag sa MRT, automatic kang papasok eh. Hindi mo kailangang sumakay, especially pagka, tama, high-tech ang Pilipinas. Pagbukas ng tren, ang daming tao, di ba? Huwag ka nang humakbang, automatic yan. Gaganyan kayo, no? Oh, di ba? Ang bus nga eh, di ba? Kahit hindi ka humakbang, makakahakbang ka na eh. Sa dami ng siksikan ng tao, tama mo ba? Yes! Ito yung nakakalungkot, no? Ang tawag ng maraming Pilipino dyan, simpleng buhay. Pag sinabing simpleng buhay, madali lang. Pero ang karamihang Pilipino, ang tawag sa simpleng buhay na yun pala yung mahirap na buhay. Paano naging simple, mahirap nga? Mentor, hindi naman namin kailangan ng umattend ng training, hindi namin kailangan yung seryosohin pa yan. Okay na kami sa ganitong buhay, simpleng buhay lang naman gusto namin eh. Pero tingnan mo ang sitwasyon ng buhay niya. Hindi simple. Mahirap. Ang tanong, pag ikaw commuter ka sa Metro Manila, mahirap, masarap? Sino sa inyo nakakaranas mag-commute? Oh. Gusto nyo ba? Di ba ang ayaw natin? Ayaw natin, diba? Kung may choice lang na. Pero ganito nga yung sinasabi ko sa iyo kanina eh. Sawang-sawa ka na mag-commute. Lahat na ng klaseng sasakyan sa Pilipinas, sasakyan mo na public transport. Kahit maghabal-habal ka. Nakipagsapalaran ka na, maghabal-habal. Hindi, wait ako dun sa booking ko kasi at least ito, may app to, talagang ito, okay to, legal to, ganyan. Kasi di ba ang habal-habal, hindi naman ano yun. Parang, kumbaga sa taxi, parang kolorum yun eh. Tama, alam niyo ganun? Sino nakaranas dito maghabal-habal? Di ba? Pero wala kang choice, sakay ako, tama. Tawag doon, guys, hindi simple yun. Mahirap tawag doon. So, ibig pong sabihin, sa I Am Worldwide, ito yung totoong simpleng buhay. Yung bang minsan, pag lalabas ka ng bahay mo, medyo malilito ka eh. Alin kayang kotse yung gagamitin ko ngayon? Masarap ba yan? Sawa-sawa ka na dati mag-tricycle, mag-jeep. Tama? Dati wala kang choice, di ba? Ngayon, sawa-sawa ka na mag-drive ng kotse mo. Di ibang kotse yun naman. Tama? O kaya naman, namimiss mo na mag-tricycle. Di mag-tricycle ka naman. Tama? Namimiss ko muna mag-jeep. Mag-jeep ka naman. Tama? Namiss mo nang sumabit sa jeep. Sino dito nakaranas sumabit sa jeep? Nakaranas din ako niyan. Di ko namimiss mong sumabit-sabit. Sumakay ka. Experience mo ulit. Nagigets yung point? Pag nasa taas ka, marami kang choices. Pero pag nasa ilalim ka, yun yung mga nagsasabing no choice. And that is our mission. Ang mission natin sa I Am Worldwide, paggandahin natin ang buhay ng kapwa nating Pilipino. Tama? Mapa local man o nasa abroad. Kaya palakpakan natin ang I Am Worldwide. Okay. So tuloy na natin. Dahil nga po sa negosyo po natin, napakasarap ng binigay ng I Am sa atin. At pinagpalit po namin, trabaho namin sa abroad. Ang wife ko po, around 3,000 Singapore dollars. More than 100,000 ang sweldo niya sa trabaho niya. Manager po yun. Ako din naman po, maganda rin sweldo ko. Pero, typical story OFW. Kumikita ng malaki, malayo sa pamilya, yung anak nila, humahabol sa yaya. O kaya naman kung sino yung nag-alaga. Tama? Yung nanay, pag umuwi ng Pilipinas, parang wala lang dumating. Ni hindi man lang excited yung anak. Pag umalis yung nanay o yung tatay, ni hindi man lang humahabol yung anak. Pero pag yung yaya umaalis, sa yaya humahabol. Tama o tama? Ito pa yung malupit na experience ko dati. May kaibigan ako, every 2 years umuwi ng Pilipinas. Nagbabakasyon, every 2 years. Alam mo yung huling uwi niya? Talagang nadurog puso niya. Bakit? Sabi niya, bro, 2 lang naman ang anak namin eh. Bakit yung huling uwi ko, 3 na? Wow! 3 na yung anak niya. Ano nangyari? Sa bro, ano nangyari? Yung kapitbahay. Natali ng kapitbahay. Oh, 3 na. Oh, kaya maraming, alam mo yun, broken families because of that.
At napakaraming sad stories ng mga OFW. Kaya kung kayo po, maganda maging burden nyo rin to, no? Na kung may kakilala ka na nasa abroad, tulungan natin. Kasi yung I Am Worldwide pwede magpauwi dito ng mga nasa abroad at mag-for good na kasama pamilya. Palakpakan natin. So maganda yung sweldo namin sa abroad, pero kung yan naman ang kapalit, pakisabi nga po, residual. Pag sinabi kasing residual, kahit wala kang ginagawa, may kita. Kasi marami sa atin, ang alam lang natin, di ba, active income or linear income. Isang araw na trabaho, isang buwan na trabaho, kita. Pag walang trabaho, walang kita. Guys, alam niyo po, dahil sa ganda ng barley po natin, ngayon po, umabot na kami ng 65, minsan 70,000 na dahil sa product rebates pa lang. Okay? Monthly po yun. Iba pa yung weekly. Kaya po, naka-experience kami dito ng... Saan ba dito? Yun, dito. Yan. Diyan ba, te? Ayan. Naka-experience kami dito na kahit pa paano, 2 months passive income namin, kahit walang just for you, nasa almost $500,000 na rin. Tama mo ba? Na parang kahit wala na kami sa abroad, yung kita namin, para na kaming nasa abroad. Tama po? Kasama pa namin yung loved ones namin. Alright? Na, alam niyo po, kaya kailangan makita mo yung nakikita namin. Or ikaw mismo, kung bago ka, talagang you have to look for the future. Sa future mo, wag yung present. Kasi minsan, pag tinitingnan mo yung present mo, parang discourage ka. Payaman ba talaga ako? Kasi wala nga akong pangkain ngayon eh. Yung pamasahe ko ngayon, utang ko pa eh, ha? Yayaman ba talaga ako dyan? Huwag mo tingnan yung present mo. At tingnan mo yung possibilities yung pwede mangyari in the future. Tama? Kasi marami namang successful na nagsimula, kagaya mo lang din. Alright? Dito nga. Diyan. Diyan nga ba? Or doon? Ayan. Shoutout po muna sa ating almost 400 million viewers sa ating pong live, no? Sino po sa inyo yung naka-experience na mag-travel? Travel experience. Kahit travel sa Cubao, sige. travel doon sa next town ninyo. Yung travel abroad tapos libre lang. Masarap o masarap na masarap? Dati kaming OFW, di ba? Nagta-travel din naman kami. Yun nga lang, ang travel namin dati, puro budget. Budget yung hotel, budget yung airfare, budget lahat yung kakainan. Pagkatapos, pagpabalik, di ba, patapos na yung travel, no? Pagpatapos na yung travel, ito yung lagi sinasabi, back to reality. O, di ba? Social pa, back to reality. Ano yung back to reality? Tama? Ang malupit nun, di ba? Negative pa minsan. Especially pagka sa abroad, umuwi ng Pilipinas, nag-travel, nagbakasyon, naku po, negative pa kadalasan, no? Nagkakautang pa. Tama? Kaya ngayon po ito, na-experience namin. Kanina kasama po namin yung member namin taga Canada. Nagbakasyon dito po. Nag-claim pa ng cheque, 166,000. Nagbakasyon na from Canada, nagbakasyon dito. Tapos yung kanyang panggastos, hindi na galing sa kanyang sweldo sa Canada. Panggastos niya, galing na sa business natin. Maganda po ba yung ganun? Di ba? Ang sarap. So guys, kwentuhan ko lang kayo, no? Paglalawayin ko kayo ng konti, sabi ko. Yung huling travel namin, Singapore. Alam mo ba, doon nga kami nagtrabaho eh, tama? Pero bakit sobrang, ako mismo, baliw na baliw ako sa Singapore trip. Bakit? Kasi yung pinakamahal na hotel doon, hindi sumagi sa isip ko na mag-check-in, doon na nagtatrabaho kami. Bakit? Kasi yung isang gabi doon, isang buwang sahod mo na. So kung willing kang gumastos sa isang buwang sahod mo, isang gabi lang. Diba? Pero, kasi typical na nag-abroad, may sinusuporta sa Pilipinas, tama? So, hindi sasagi sa isipan mo na mag-ano ka, na mag-travel ka. I mean, mag-check-in ka. Pero guys, ilang araw po kami doon? 5 days, 4 nights. Tapos lebre. Masarap ba yun? Sige na, palakpakan niyo po lang I Am. 5-star hotel. Pa-swimming kami dun sa infinity pool. Ang ganda, grabe. Kita mo yung buong Singapore. Tapos ang pagkain namin, grabe. Umaga pa lang, breakfast namin buffet sa Asia's most. The best eh. Awardee yung, yung buffet rin. The best buffet in Asia eh. Ang sarap, grabe. Sobrang sarap talaga. Ipapa-experience sa'yo ng company yung luxury. Hindi ito yung, kahit naman sino pwede mag-travel sa Singapore. Yes.
Kahit sino talaga, may budget travel sa Singapore eh. At maraming budget hotel din dun eh. At maraming budget na pagkain din dun eh. Ay, iba kasi yung travel ng IAM, luxury. 5-star experience. Kaya pag hindi mo na-experience yun, experience mo. Sige, palakpakan natin. O, iba pa yung Japan, grabe, Kaya ang sarap, no? Kasi kami, naalala namin, 10 years nga kami nag-abroad, walang mga ganyang experience eh. Walang ganyang pa-free eh. Alright? Dito, grabe ang sarap. Iba talaga. Okay? O, yan pa yung mga libre, oh. O, sino gusto libre? Kotse, libre. Sino gusto? Taas kamay. Ayan, oh. Libre lang eh. Hindi mo... problema kasi parking. Mas masarap po, libahin yun. Ang tawag doon, positive problem. Mas mainam na problema ka ng parking kaysa sa problema mo, wala kang sakyan. Tama? O ano pa, yung iPhone, libre. MacBook namin, libre. O ito, first time ko po makasuot ng 75,000 na sapatos. Libre lang. Parang ayaw ko ang suotin eh. Parang gusto ko na i-display, itago doon sa bahay eh. Oh, pero siguro pag speaker ako dito, yan, suot ko. Para it's a great privilege syempre no, na maging speaker dito. And of course, yung gratitude natin sa company natin, no? Mapapa-experience sa'yo na, alam mo yung ganun? Pwede pala, no? Kasi hindi naman sumagi sa isipan ko dati yan na magkaroon ng ganyan. Mas malupit pa ibang mentors natin. Yung relo nila, milyon. Si Mentor May, nung interview namin, Mens, magkano yung relo mo? 5M. Ah, 5M? House in lot na sa kamay mo. May ganun pala. Tapos lebre. Sinong ayaw ng lebre? Ha? Na-inspire po ba tayo? Na-inspire? Kasi halimbawa ikaw, nakakakita ka ng mga luxurious na yon, tapos medyo iba yung dating sa'yo, instead na inspiration, parang naiinggit ka o parang naasar ka whatsoever, medyo kailangan makorek mo yon. Kailangan ma-inspire ka. Huwag kang magalit sa mga tao nakaka-achieve ng mga ganon. Kailangan makorek yun eh. Kasi kung ikaw yung taong parang ayaw mo sa mga ganon, so parang tinatanggihan mo yung success, yung prosperity ng abundance. Yun yung promise sa atin ng business na to eh. Sa totoo lang, hindi yung business mismo. Originally, the promise of the Lord for us people is to prosper, to experience the abundance. Ayaw po ng Diyos natin na maghirap tayo. Tama? So gusto ng Diyos natin na tayo ay umasenso through I Am Worldwide. Alright? Grabe lang. Sarap, no? O, ayan pa yung unlimited bonus. Sino sa inyo naka-experience na ng Just For You? Ayan, oh, grabe. Just For You, give me 5. Awa ng Diyos kami po. Ayan na. Yan na po lahat yung naging bonus namin. So, ang sarap, no? Ang sarap. Sarap sa I Am Worldwide. Very, very rewarding. At ito yung pinakamasarap sa lahat. Yung makakatulong ka maging millionaire maker kung tawagin. Yung hindi lang ikaw yung kumita ng milyon. Kasi po yung mga yan, si Mentor Christian, Mentor Michelle, Mentor Jocelyn. At meron kaming naka-line up ngayong buwan na to na mga millionaire circle na. Actually, mayroong kasama dito, hindi ko lang na-update, no? Nandito si Mentor Rochi, kagaling sa Cyprus. Kaway nga dyan, Mentor Rochi. Millionaire circle na rin yan. Poster na lang iniintay. Ayan, no? And then, yung mga car achievers, di ba? Ay, mamaya, grabe, ang tabayanan ninyo. Nakita ko, mens, sabi ko, hindi ko lang kasi masyado nababasa yung chat kanina sa GC. Ay, grabe si Mentor, ano to? Power couple, mamaya ang ating, ang malupit nun, sports car achiever to, grabe. Kaya, ang tabayanan mo to, grabe to. No? Na-excite ako. Sabi ko, kala ko kung sino lang car achiever, yung pala itong idol namin na power couple din. Ay, grabe yan, no? Sana. Next natin. At syempre, ito po yung mga elite executives ng team namin. So, thank you, Lord. Ready na kami mag-diamond. Diba? Ready na kami mag-diamond this year. Thank you, Lord. Ayan. Sino sa inyo yung ikaw, tapos yung may team ka ngayon, tapos wala pang elite executive? Okay? Mauna sa'yo dapat. I-push mo na ikaw mismo mag-rank up ka. Kasi pag hindi ka nag-rank up, yung baba mo hindi naman talaga mag-rank up eh, no? So, ikaw muna talaga. Ayan. And then, yung during the pandemic, bakit nandito tayo sa gantong industriya? Kasi napaka-life-changing po ito. Pandemic-proof business. Kasi during the pandemic time, marami mga tao hindi na kumikita. Ito po, yung mga members natin, grabe, patuloy na kumikita kahit nag-pandemic na. And sabi natin dito, you deserve the freedom.
Pag sinabi natin freedom, ikaw yung may hawak, may control sa oras mo, time, money, and then health. Marami kasi sa atin, yung oras mo hindi mo kontrolado. Alam niyo po, dati po, ang tawag, alam niyo ba ibig sabihin ng ano? Ayan, buti mayroong, ano. Alam niyo po ang ibig sabihin nito? Ayan, yan. Ano ibig sabihin? Alam niyo ba? Nababasa na ba? Job, right? Job, job. Okay? Alam niyo po, meron nung after the Second World War, may tinatawag po ng mga prisoner of war. Job is work, right? Trabaho yan, di ba? Ngayon po, may tinatawag na prisoner of work. Dati, may tinatawag na prisoner daw ng war. Ngayon naman, may prisoner of work. Ano yung prisoner of work? Yung para kang bilanggo. Para ka nakakulong. Personal experience ko to gutom na ako. Ang trabaho ko po dati sa Singapore, nasa mall, retail shop. Pag retail shop, pag maraming tao, hindi ka basta-basta magbo-break time. Pag maraming tao, halimbawa, magpapaalam ka sa boss mo, boss, pwede na ako mag-lunch break, ganyan. Hindi pwede pag maraming tao. Gutom na ka na, ano mangyari? Hindi ka mapayagan mag-break, tama? So, prisoner of work. Yung parang hindi mo kayang magawa yung gusto mo. Okay? Sabi nga natin, time. Hindi mo kaya masunod yung oras mo. At pwede bang, boss, alimbawa, ang trabaho ko dati, 10 o'clock, 10 ng umaga. 9:30 pa lang, punch in na kami noon. Pwede ko ba sabihin, boss, pwede bang pumasok ng 12 noon? Pwede ba yung ganun? Hindi. Hindi mo control ang oras mo. Magigising ka kahit hindi mo pa gustong matulog. Magising. Alam mo ganun? Matutulog ka kahit hindi mo pa gustong matulog. Tama ba? Prisoner of time. Hindi mo control time mo. Alright? Boss, medyo napagod na ako Nakapagtrabaho naman ako, 3 hours na ako nagtrabaho. Okay lang, umuwi na ako. Pwede ba yun? Sabihin sa'yo ng boss mo, 3 hours ka na nag-work. Tapos gusto mo na umuwi. Pwede, sige. Basta huwag ka na bumalik, ha? You're fired. Tama? Sabi ko you don't control your time. Boss, may banding kami yung family ko, birthday ng anak ko. Hindi mo na ako mapasok, ha? Hindi pwede, kailan pumasok. Wala ka magagawa, tama? Boss, Christmas ngayon. Ang trabaho ko sa mall, retail. Pansinin nyo, sa mall, bukas kahit Christmas, tama? Bukas kahit New Year. Ibig sabihin, kahit Pasko nagtatrabaho kami. Ano pa? Yung time, money. Boss, ang sipag ko, pwede mo bang doblin yung sahod ko? Pwede bang gano'n mag-demand sa boss? Boss, ang galing-galing ko naman Pwede mo bang taasan ng konti yung sa... Magdidemand ka ng gano'n? Hindi rin no? So you don't control your income. How about health? Boss, medyo masama ang pakiramdam ko ngayon. Hindi mo na ako papasok. Hindi pwede. Kulang tayo sa manpower. Anong gagawin mo? Papasok hindi. Papasok Minsan ka na-experience ko, masama na pakiramdam ko, tinatrangkaso na ako, pinapapasok pa ako ng boss. So, may freedom mo, wala. Wala Kung nakaka-experience ka ngayon na para kang bilanggo sa sitwasyon mo ngayon, sa trabaho man yan o kung saan man yan, yung hindi mo control yung oras mo, hindi mo control yung income mo, hindi mo control yung kalusugan mo, ano na yun, no? Pampagising na yun. Your situation right now should awaken you. Kasi baka na-enjoy mo na maging bilanggo. Baka na-enjoy mo na, naging comfort zone mo na prisoner ka, na hindi mo kaya masunod ang gusto mo. Tama? Di ba? Kaya, palakpakan natin ang I Am Worldwide. Ayan, di ba? Sino sa inyo dito yung family members mo negative? Mayroon ka pang negative na kapamilya mo? Mayroon? Dami, no? Grabe. Pakisabi sa katabi, huwag kang mag-alala. Mayroong second family ka dito. Do you believe? Naniniwala ka ba na pag nasa community ka na yung I Am Worldwide, para ka may kapamilya talaga? Hindi mo ka ano-ano, pero kung tulungan ka, kala mo kapatid mo, tama? Na hindi mo ka kaano-ano yung upline mo, yung mentor mo, nakilala mo nga lang sa Facebook yan pero grabe mag-concern sa'yo, grabe kang tulungan, grabe kang, tama. Palakpakan natin yan. Kaya huwag kang mag-alala kung yung first family mo, hindi ka suportahan, may second family ka. I Am Worldwide. Bakit? Kasi yung second family mo, I Am Worldwide, tutulungan kang maabot ang pangarap mo para dun sa first family mo. Gets mo?
Don't get discouraged. Kasi minsan, parang nga sa inyo yung ginagawa ko eh. Nagdadrama tayo minsan, nag-iimo tayo. Hindi nyo lang ako maintindihan, pero para sa inyo lahat ang ginagawa ko. Bakit ako nagbebenta ng barley? Bakit ako nagla-live selling yan? Bakit ako nag-recute? Ang dami mong sinasabi pa, di ba? Yung parang, di ba? Yung pinagtatanggol mo sarili mo sa family mo, di ba? Kasi hindi ka nasusuportahan eh. Hindi nyo lang alam. Lahat ng pangarap ko para sa inyo lahat. Mayroon, bakit hindi nyo maintindihan? Di ba? Tanggap na ba ako sa ano? Di ba? Pwede na? Pasado na? Audition pala to. Meron pala dito ano, di ba? Talent manager. So, ibig pong sabihin, guys, enough with the drama, with the imo-imo. Hindi ka kasi nila naintindihan pa eh. Pero darating yung time, natandaan niyo yung story ni Mentor May, si Bulan, yung top 1 natin. Si Tita Betty po, yung mami niya, number 1 kontrabida. Pero ngayon, number 1 fan niya. Tama? Oh, darating yung time, lahat ng kontrabida sa pamilya mo, magiging fans mo lahat yan. Tama, kaya palakpakan mo sarili mo, nilalaban mo. Alright! Pakisabi nga, why network marketing? Why I am? Shout out kay VP Aika. Thank you, VP. Ito po mismo ay training po ito. Training module po ito ni VP Aika. Na dinuplicate sa atin po na ito po mismo ang ibabagsak din po namin sa inyo. Alright? So, ibig sabihin, ito po ay based on facts and figures, reality. Okay? Hindi ito dahil lang sa book or whatsoever. Ito po mismo ang experience, okay, ng mga batikan, ng mga legends sa industriya natin. Kaya makinig tayo. Alright? So, punta tayo dito. Sino nakapakinig na ng story niyan? Fox and, ano yung sa harapan niya? Kala ko, mouse. Okay, rabbit, ha? Fox and rabbit. So, yung alam na yung kwento, tahimik lang, ha? Wag nyo ano eh. Okay, kukwento ko ulit, ha? Bahala kayo magsawa. Huwag kayo magsasawa sa kwento ito kasi sobrang ganda ng kwento na to. May dalawang magtropa na fox. Kukwentuhan sila. Malapit na sila mag-lunch. Okay? Medyo maaga yung lunch nila. 11 o'clock sila nagla-lunch. Di ba? Ngayon, kwentuhan sila magtropa. Okay? Sino first time dito? First time. Si Sean, first time. Sino pa? Si Charis, di ba? Ay, si Charis. si Raisa. So, itong dalawang fox ay si Sean at si Raisa. Nagkukwentuhan sila. Nakakagutom na, malapit na tayo mag-lunch, wala pa tayo nakakain. Okay? So, biglang may gumalaw-galaw doon sa banday sulok doon. No? May gumagalaw doon. Nakita nila yung buntot. Sino first time dito? First time. Walang first time, member na lahat. Tita, ano pangalan? Hiramin ko lang, ha? Arman. Okay, sir. Arman. Sir, ipaalala mo, ha? Ibabalik ko sa inyo mo may pangalan mo, ha? Hiramin ko lang. Okay? Baka makalimutan ko isa uli, eh. Sir Arman. Kunwari, ikaw yung rabbit. Ngayon, si Sean at si Raisa na fox, nag-uusap na sila. May gumagalaw doon. Nakita ko yung buntot. Rabbit. Tapos medyo machabi-chabi. Ang sarap ng lunch na to. Ngayon, nagkwentuhan yung dalawa. Kung sinong una makakahuli dyan, sa iyo na. Okay, nag-usap silang dalawa. Ngayon, biglang itong dalawang fox, si Raisa at si Sean, talaga sumugod na doon. Ngayon, biglang, siyempre malakas ang pakiramdam ni Arman eh. Naramdaman niya, may pasugod sa kanya na ano. Ano ba tawag doon? Predator ba tawag doon? Predator and prey. Tama ba yan? Naalala ko pa yung mathematics, Paano naging mathematics yun? Basta yun. Yung predator at prey. So, naramdaman niya, may palapit sa kanya, may susunggab sa kanya. Ang ginawa ni Arman, grabe, ang bilis tumakbo. Ngayon, ilang oras na lumilipas. Di ba, alas 11 sila nagla-lunch? Alas 12 na, hindi pa rin nahabol-habol si Arman. Ang bilis tumakbo, grabe. Tapos sabi, alauna na, hindi pa natin naabutan si Arman. Hanggang sa napagod to si Sean at si Raisa. Grabe, ang hirap habulin. Ang tindi naman ang rabbit yun. Anong meron sa rabbit yun? Ang hirap habulin. Ang tagal-tagal ko na hindi nakakatikim ng rabbit. Grabe ang rabbit na yan. Anong meron dyan? Hindi ko mahabol. Sumuko na. Nagpahinga yung dalawa. Nagpahinga. Sige, iba na lang kainin natin.
may nakita silang ipis. Yun na lang, ipis na. Ipis na lang kinain. Wala na doon silang choice, eh, no? Guys, ganito. Tapos na kwento. Baka lang may kasunod pa, eh. May moral lesson kasi doon. Bakit kaya yung rabbit, hindi siya naabutan ng 2 fox? Ano sa tingin nyo? Ha? Anong mayroon sa rabbit at hindi siya nahabol ng 2 fox? Ha? Kasi po, si rabbit, he's running for his life. Kasi pag naabutan siya ng fox, ano mangyari? Lunch na siya. Patay na, di ba? Samantalang yung 2 fox, tumatakbo sila kasi pagkain lang nila to eh. Pang lunch lang nila to eh. Grabe, ayoko na, pagod na ako. Sige, iba na lang. Tama? Yung nag-quit na sila, kasi napagod na sila eh. This is the question for you guys. Are you living just to survive? Na pag napagod ka, tama? Halimbawa, dumating na sa iyo yung opportunity, I am worldwide. Napagod ka na, hinahataw mo, nahapo ka na. Grabe, ang hirap pala mag-I am worldwide, ang hirap pala mag-invite, ang hirap pala mag-prospecting, mag-present, ang hirap pala mag-IBP, ang hirap pala, lahat na lang sa'yo, mahirap, no? Kasi napagod ka eh. Iba na lang. Doon na lang ako sa nag-o-offer ng wala daw gagawin, kikita daw. Yung sasali daw ako doon, tapos walang gagawin, kikita daw. Yari na, scam pala yun. Ano? Di ba? May mga nagganong kasi, no? So, guys, lunch or life? Saan ka ngayon? Are you running just to survive? Are you running just to have your lunch or dinner? Or are you running because of your life? Nakasalali ang buhay mo dito. So, saan? Saan kayo sa dalawa? Dapat yun. Yung bang ganito siya, oh, ang motivation mo sa sarili mo, pag hindi ko sineryoso ang I am worldwide, kalimutan ko na ang mga pangarap ko. Pwede mo bang ganon? Pwede bang ganon ang sabihin mo sa sarili mo? Na pag hindi ko pala sineryoso to, hindi na ako mangangarap. Tama? Bakit? Kasi nakita mo sa I am worldwide, yung pangarap mo dito pwede mo makuha. Tama po ba? So pag hindi mo pala sineryoso to, okay? Parang ginagawa mo lang to kasi parang, gusto ko lang maging part-time talaga yan eh. Para may pangkain lang ako, may pang-date lang ako, may pambili lang ako ng gustong bilhin. Pang-lunch lang yun, pangkain lang yun. Dapat tingnan mo to beyond that. Dapat tingnan mo to na ito yung pwede magpabago talaga ng buhay mo at susunod pa na henerasyon. Tama? Kaya palakpakan natin ang I am. Kaya if you are running for your life, okay, hindi ka kayang abutan ng katamaran at ng mga negatrons. The moment na maabutan ka, kasi tumatakbo ka, di ba? Tumatakbo din yung mga negative eh. Papunta sa'yo, hinahabol ka eh. Tumatakbo din yung katamaran sa'yo eh. Yung procrastination, hinahabol ka din eh. Tumatakbo yung enemies, hinahabol ka eh. Pag hindi mo binilisan, maabutan ka. At pag naabutan ka, tama, ano mangyayari? Pwede ka na mag-quit. Pero huwag kang mag-alala. Tuloy-tuloy mo lang. Marami kang kasama. Tama? Marami kang kasabay dito. Hindi ka nag-iisa. Kaya mong maabot yan, yung gusto mong kunin. Kaya palakpakan mo ang I am. Di ba? Guys, may study po no, sa SSS. May survey po yan eh. Kapag daw po ang isang Pilipino nagka-edad ng 65 pataas, yung nag-retire na, no, retirement age, eto po yan. 45% dependent on relatives. Meron po kayong mga kakilalang gano'n, 65 years old, retired na sila, tapos nakadepende na lang sila sa, alimbawa, may anak silang nagtatrabaho, may kamag-anak silang nasa abroad, may anak silang, tama, kumikita, parang doon na lang sila nakadepende. Tama? Ang tawag po natin dito sa ating, sa lipunan ng ating bansa, ano po, ay extended family. That is, isa sa kilala sa atin, identity ng Pilipino yun eh. Sa atin yung tinatawag na extended family ties na tinatawag. Okay? So, ibig sabihin, 45%. Yes, that is the reality. Ang nakakalungkot ganito, yung anak mo halimbawa, taghirap na nga ang buhay, tapos ikaw pa yung dadagdag sa papakainin nila, bubuhay nila. Well, guys, ganito, mag-advance muna tayo. Punta tayo sa future muna. Okay? Na ikaw na tong nasa 65 years old. Kung anong edad mo man ngayon, imagine mo, ikaw na yung 65 years old. Pag wala kang cash flow, pag wala kang passive income, pag wala ka ng kita, ano mangyayari sa'yo?
Wala ka ng income, di ba? Wala ka ng source of income. Ano mangyayari sa'yo? Para mabuhay ka, kanino ka aasa? Relatives talaga, di ba? Eto, tanungin mo ngayon sarili mo. Mag-advance ka ngayon, isipin mo sarili mo na ikaw ngayon ay 65 na. Anong gusto mo? Pinagtatabuyan ka ng mga anak mo. Nay, doon naman po kayo kila ate. Tay, doon naman po kayo kila kuya. Bakit? Ayaw man nilang sabihin, pero kasi parang nagiging pabigat ka. Tama? Kasi sakto nga lang sila eh. Tapos dumagdag ka pang papakainin nila. Tama? Na-imagine niyo po ba yun? Or ito ang gusto mong sitwasyon. Okay? Advance ulit tayo, 65 years old. Masarap ba yung ganito? Yung pinag-aagawan ka ng mga anak mo? Tay, dito naman kayo mamasyal sa amin. Nay, dito naman po kayo mamasyal sa amin. Bakit? Sa tuwing punta mo sa mga bahay ng mga anak mo, ano mangyari? Para kasi Santa Claus. Parang laging Pasko, lagi kang may pasalubong, lagi kang may pabigay, ikaw mismo nagbibless, ikaw nagbibigay, pinag-aagawan ka nila. Kasi ikaw yung lagi may pabigay. Dahil marami kang income sa I Am Worldwide. Tuloy-tuloy ang income mo. Kahit retired ka na. Tama? So pinag-aagawan ka nila ngayon. Kasi blessing ka eh. Hindi yung parang pinagtatabuyan ka na masakit sa loob yun. Tama? Sa totoo lang, kaya, alam niyo po, kaya ang Pilipinas, lalo po daw naghihirap ang maraming Pilipino. Kasi nga ganun eh. Matiisin tayo eh. Alam namang, hindi mo naman, di ba? Bilang respeto sa magulang mo, hindi mo yun ipagtatabuyan. Kahit ikaw mismo wala ka na makain, papakainin mo yung nanay mo. Di ba? Di ba? At saka, naturuan tayo ng respeto sa matatanda eh. Tama po ba? Yung parang alam mo naman sarili mo, taghirap ka na, pero kailangan mo pa rin tulungan yung mama mo, yung nanay mo, na wala ng trabaho. Tama? Kaya puputulin natin yung ganun. Puputulin natin yung ganun tanikala ng kahirapan sa pamilya natin. Tama po ba? Dahil sa I Am Worldwide, kaya yan, no? Eto, dependent on charity. Alam niyo yung 4-piece? 5-piece. Alam niyo rin? Di ba sa government, no, may ganon? Yung namimigay sila ng financial support, financial assistance. Okay? Tapos ano pa? Yung iba pang mga ayuda ng gobyerno, tama? O, marami ding nakaasa din doon, tama po ba? Ayan o, 30% sa mga charity nakaasa, sa government man or non-government, ano pa? Still working. Meron pa. May kilala kayong ganon? 65 years old na, may trabaho pa, nagtatrabaho pa, tama? O ayan o, 23%. Ano yung maliit na yun? Ano yung maliit na yun? Yan yun, no? Financial independent. Pakisabi nga po, financial independent. 2% lang pala. Pag sinabing financial independent, ano ibig sabihin? May financial freedom ka. May pera ka pa din. Hindi mo pa rin problema ang pera kasi may pera ka. Tama? May time ka pa. Ang tanong, saan mo gustong mapabilang dyan? Isigaw mo ngayon. 1, 2, 3, go! Ano daw? Sabihin nyo lang yung percent. Iba-iba yun. Saan mo gusto mapabilang dyan? Go! 2%! Okay, sa atin pong nanonood sa live, saan nyo po gusto mapabilang? I-type nyo po yung sagot ninyo. 2%. Sa tingin nyo guys, nasa I Am Worldwide tayo ngayon, possible ba? Posible? Posible? Yes! Kaya dapat ilaban mo. Hindi pwedeng dahil lang negative yung kapatid mo, negative tatay mo, negative nanay mo, negative asawa mo, ikaw negative na rin. Tama, di ba? Sarap na tawa ni Kuya. May hugot yun. Di ba? Relate much. Di ba? Hindi pwedeng gano'n. Hindi pwedeng, halimbawa, best friend mo, hindi kasi sinuportahan, ayaw mo na. Eh kasi best friend ko yan eh. Akala ko naman susuportahan. Eh, best friend ko yan. Magkasama kami, naglalaro ng mga bata kami. Pares kami nakahubad. Wala pa kami sa lawal nun eh. Best friend ko yan eh. Tapos ngayon ayaw ko suportahan. Ayaw ko na talaga siguro. Hindi para sa akin yung I Am Worldwide na yan. Iba na lang. Dahil lang to sa best friend mo na hindi ka sinuportahan, ayaw mo na rin to. Tama? Paano ka mapabilang sa 2%? May negative lang sa katabi mo. Sa best friend mo, kung sino man. Ayaw, ikaw negative na din. Tandaan mo, buhay mo to. Hindi yan buhay nila. Buhay mo to. Tama? Alright, let's go. Ano next natin? Okay, may warning pala dito si VP. Oh. Anong warning ni VP dito? Ayan, sabi niya, reality check. We finished school to secure a job, but didn't learn about financial literacy to attain real security. Kaya nga may sinasabi po na, sa panahon ngayon, wala na daw job security. Pero marami pa rin mga empleyado naka-mindset
job security. There is no such thing as security nowadays. Mayroon na lang security guard. Tama ba? Kung nagkakamali ka, speaker, mayroon pa rin security ngayon. May kilalang ako eh. You know, security guard. Oh, yun na lang, mayroon, security guard. Pero yung financial security, ano daw? Security. Yung financial security, guys, pag nasa IAM ka, pwede, no? Pero sa trabaho, kaya nga sabi ni Uhuru Kenyatta, former president ng Kenya, di ba? Nakalagay sa IBP yun, di ba? If you really love your children, get a business, not a job. Because when you die, okay, in your job, when you die, hindi ka pa daw nililibing, may kapalit ka na. You cannot pass on your position, your job, sa anak mo. Pero kung ikaw ay may negosyo, pag namatay ka, pwede mong ipamana. Tama o tama? Oh. So, saan ka magsiseryoso ngayon? Sa business mo ngayon sa IAM Worldwide? O sa trabaho mo? Saan? Guys, kung mahal mo pa rin naman yung work mo ngayon, employment mo, wala mong problema dun. Close mo yung boss mo, close mo yung katrabaho mo, hindi ka nagkakaproblema, hindi ka na-stress sa trabaho mo, congratulations. Kung halimbawa masaya ka sa trabaho mo ngayon, okay, congratulations. At least wala kang stress. Mabait yung boss mo, mabait yung katrabaho mo, kasundo mo lahat sila, wala ka naging problema, okay. Good for you. Tama? Sana all. Diba? Yung hindi ka nagreklamo sa trabaho kasi ang ganda-ganda kasi ng environment ng work ko eh. Yung mga katrabaho ko, wala kaming crab mentality doon. Lahat kami nagsusuporta, nagmamahalan kami doon. Alam mo yun, sobrang ganda ng environment ng work namin. Sobrang mahal kami ng boss namin. Diba? Kung ikaw yung gano'n, sana all. Diba? Diba, no? Kaso, ano sabi ni Kuya? Kaso wala eh. Tama? Kasi usually, ang daming complaints, diba? Yung toxic yung katrabaho mo, toxic yung boss mo, toxic yung ganito mo, toxic na nga paglabas ng bahay, toxic pa sa trabaho, lahat na ako. Tama? Tapos sasabihin na lang, that's life eh. Tama? Kaya dapat, tingnan mo itong business ng IAM Worldwide. Eto talaga, ang dapat seryosohin mo. Nagtyaga ka nga dyan eh, 5 years, 10 years, 20 years, di ba, sa trabaho. Eto, hindi mo pagtyagaan. Ilang years lang sabi sa IAM. 3 to 5 year plan ang tawag sa IAM, di ba? 3 to 5 years, pagtsatsagaan mo to. Pero magkakaroon ka ng stable income. Passive. Grabe, di ba? Kaya palakpakan mo, IAM. Okay? You know, most people are professionally literate but financially illiterate. Kasi hindi naman tinuturo sa school kasi yan, no? Tignan mo, computation daw po ng retirement, 65 years old. Okay? Years in school, 22 years. So, 1/3 of your life, nasa school. Nakakalungkot, no? Alam mo ba, ang eskwelahan pala, the school system, especially no, dito sa atin, is considered as the manufacturing of employees. Ang school system natin, tinitraining yung mga estudyante para maging magaling na empleyado. The factory of employees is actually the school. Kaya pansinin nyo, bakit yung mga estudyante, business courses na nga sila? May kilala kayong business course? Nag-aaral? Subukan yung tanungin. Pagka-graduate nila, anong gagawin? Magbi-business o maghahanap ng work? Tanungin nyo. Subukan nyo lang. Tanungin. Tama, di ba? Work. Kita mo na? Business na nga yung pinag-aaralan sa school. Pero pagka-graduate sa school, hindi naman magbi-business. Maghahanap ng trabaho. O-offeran mo ng business, negative pa. Bakit? Kasi na-mindset nga na magtrabaho. Anak, maliit pa kasi, anak, ikaw aral ka na mabuti, anak. Magsunog ka ng kilay. Minsan hindi lang kilay nasusunog. Naku po. Pati lahat ng buhok nasunog na. Diba? Kakaaral na kakaaral. Tama? Para magkaroon daw tayo ng maganda at permanenteng trabaho at gagandang buhay mo. Hallelujah. Diba? Ang ganda ng mindset sa atin ng magulang natin. Tama mo ba? Okay. Siguro naalala nyo to. Kung kayo po ay medyo nakaka-attend ng mga training, okay? Okay? Sino na po ang nakabasa ng Rich Dad, Poor Dad? May book po yan na book. Sino sa inyo nakabasa ng Rich Dad, Poor Dad? O, di ba? Ang dami. Alam niyo po, sa book na to, Rich Dad, Poor Dad, ang tinutukoy ni Robert Kiyosaki, yung rich dad niya, tatay ng best friend niya. Yung poor dad niya, yun talaga yung tatay niya. Biological father niya yun. Magkaiba kasi ng advice.
Ang tatay niya, typical advice sa atin, anak, mag-aral ka mabuti, magsunog ka ng kilay, pag sumikapan mo, pagandahin mo grades mo, para pagka-graduate mo, makahanap ka ng maganda at permanenteng trabaho at gagandang buhay mo. Amen? Diba? Ganun ang pagpapalaki sa atin. Bata pa lang, naka-mindset ka, paglaki mo, pangarap mo maging isang empleyado. Tama, no? O, ano naman yung advice ng rich dad ni Robert Kiyosaki? Bakit ka magtsatsaga sa isang trabaho na hindi mo pagmamay-ari na ang papayamanin mo dyan, yung boss mo? Well, sabi niya, okay lang naman makaranas ng trabaho, maging empleyado. Pero matagal na daw yung 3 years. Wag daw 30 years. Okay lang daw makaranas ka maging empleyado. Okay? Pero 3 years lang daw. Wag mo nang patagalin na 30 years, empleyado ka pa rin, hindi ka nagbi-business. Bakit? Sino ba kasi talaga ang yumayaman? Empleyado, negosyante. Pakisigaw nga po, empleyado, negosyante. Kung negosyante ang yumayaman at ikaw mismo gusto mong yumaman, bakit hindi ka nagninegosyo? At bakit nasa I Am Worldwide ka na? Di ba? Pinipilit ka pa ha? Hinihila ka pa ng upline mo, ng mentor mo Pinupush ka pa ng pinupush Nagpapang ano nga ha? Tama ba? Kasi pag naintindihan mo to, hindi ka na kailangang kulitin pa ng mentor mo. Ikaw mismo, kusa mong aaralin to, kusa mong gagawin to, kusa mong aatawin tong business na to. Bakit? Kasi naintindihan mo. Yes. Tama? Yes. Ano yung payo nga ng rich dad? Business. Kasi yung rich dad niya na yun, hindi nakatapos ng pag-aaral, pero isa sa pinakamayaman dun sa Hawaii. Samantalang yung poor dad niya, Doctor of Education. Ibig sabihin, ibang level yun. Doctor of Education yun Di ba may tinatawag tayong degree holder, masteral, doktor. Ibang level yun. Tapos naging dean pa ng school yung dad niya na yun Pero, yun tinutukoy niyang poor dad kasi yung kotse nila karag-karag. Pinagtsatsaga yung lumang kotse, ganyan. Tapos as in, mahirap yung buhay nila. Samantalang yung tatay ng best friend niya, hindi nakatapos sa pag-aaral, ang yaman-yaman. Parang ganito sa I Am Worldwide. Marami ba tayong kilala sa I Am Worldwide ni hindi nakatungtong ng college pero sobrang yaman? Shoutout kay Mentor Marlon, di ba? Ni hindi nakatungtong ng ng college si Mentor Marlon. Pero isa sa pinakamayaman sa atin 'yan, di ba? Grabe, di ba, no? Hindi ko sinasabi yung mga estudyante ay wag na mag-aral ha. So, hindi na ako mag-aaral, sige. Hindi ha. Okay? Ang ibig ko lang sabihin po, yung mindset mo na kahit estudyante ka pala, pwede ka nang ang mindset mo maging negosyante, tama? Pwede pa lang kahit nag-aaral ka ngayon, at least may sinasabay kang business na I Am Worldwide. Na hindi yung nagpapakapagod ka dyan para ang mindset mo mag-empleyado. Hindi. Okay lang na mag-aaral ka ngayon, tapusin mo, sige. Pero at least ang mindset mo na ngayon, negosyante ka na. Tama? Ganun dapat. Alright? Next natin. Okay, sabi dito, people work their lives for... Ay, dahil lang nainip yung clicker Balik natin. For somebody and end up saving nothing when retirement period comes. Ang bagal no? Nangyayari. Yung trabaho ka ng trabaho para sa pangarap ng boss mo. Na-realize ba natin yon? Di ba typical story sa employment kasi, may tinatawag po dyan na ano yung company target. Di ba? Sino magtatrabaho ng company target? Yung mga empleyado. Yung target na niyon, kaninong kumpanya yon? Yung boss mo, di ba? So yung pangarap ng boss mo, hatawin mo, sige magsipag kayo. May nabasa nga po ako sa social media Sabi nung isang parang waiter siya, grabe, na-inspire siya. Kasi nakita niya yung boss niya naka-Lamborghini. Sabi ng boss niya sa kanya, thank you at na-inspire ka dun sa aking bagong Lambo. Huwag ka mag-alala. Sige, sipagan mo pa. Hatawin mo ha. Thank you so much. Sipagan mo pa. Para next year, makakabili pa ako ng isa pa. Grabe, no? Grabe, no? Yung mga empleyado nagpapakabagod para dun sa pangarap ng boss. Sa negosyo natin, iba. Tama? Ang sarap sa I Am talaga. Okay, next natin. Sabi ni paring Robert, the main reason people struggle financially is because they have spent years in school but learn nothing about money. The result is that people learn to work for money but never learn to have money work for them. Ano daw? English. Anong sabi ni paring Robert?
Yung ang haba ng pinag-aralan mo sa eskwela na hindi mo man lang natutunan, paano ba kumita ng pera na yung pera mo tuloy na kinita ay pwede pa lang yung pera na yon ay magtrabaho sa'yo. Learn how your money works hard for you. Kaya natin gawin yan sa ganitong business natin. Na yung money mo na yun nag-work hard for you. Alright? At hindi yung ikaw lagi yung nag-work hard for money. Okay, so, if you start working at the age of 21 years old and start saving at least, alimbawa daw po, sino dito yung 21? May 21 ba dito? Ako lang ang 21 years old. Hindi. OA naman ako. 19 lang po ako. 19 lang ha. 19. Yan. Okay, thank you. So, naintindihan nyo na ha. Okay. So, kung ikaw daw 21, nagtatrabaho ka, okay? Dito ba sa Metro Manila, magkano ng minimum rate ngayon? 600 plus na, no? So, halimbawa, ikaw, nasa Manila ka, nagtatrabaho ka, nakakaipon ka ngayon 10,000 per month. Wow, sana all. Nakakaipon ng 10,000 per month. So, hindi ka na mamasahe, hindi ka gumagastos, hindi ka nang didate, kasi yung sinasawad mo, sinesave mo na lang. Neto mo na yan. Sige, okay, sige. Sabihin natin nakakasave ka niyan. Alright? So, magkano yan? In 12 months, magkano siya? 120,000 per year. So, next year, 22 years old ka na, may 120,000 ka, no? And then, times 10 years, magkano daw po yan? Nasa 1.2 million, so 31 years old ka. And then, plus another 10 years, 41 ka na. Plus another 10 years po, 51 ka na. So, ang total po nun ay 30 years of working at ang nakuha mo ay 3.6 million. Alright? Tuloy natin ngayon. So, ito yan. Alam niyo po kung ano yan? Ang tawag po dyan ay rat race. Imagine nyo kanina, no? Nakakaipon nga siya ng 10,000 hanggang sa ilan years? 30 years. Tapos, magkano na ipon? 3.6 million. Tapos, kung may pangarap kang kotse, siguro, di ba? Or kung ano man pangarap mo, parang kulang pa siya. Kulang pa, no? Yan, marami sa atin. Nasa rat race tayo. Trabaho, pero parang walang nangyayari. Well, mayroon namang nangyayari. Tumatanda ka, di ba? Nadagdagan yung sakit mo, nadagdagan yung edad mo, yung itsura mo, nag-iiba na, di ba? Pero parang, yung gusto mong buhay na maganda, hindi mo nakukuha, no? Because of that. Alright? Paikot-ikot. Kaya ito po, if you're watching right now and you are not yet part of this community, and if you're here right now sa seminar room natin at hindi ka pa part ng I Am Worldwide, guys, seryosohin mo to. Bakit? Tignan mo to, 2024 ngayon, New Year, di ba? Marami kasi nagpipray, di ba? Na every New Year, gusto nila may bago sa kanila. Tama? Ang tawag ni paring Albert Einstein doon, insanity. Kilala niyo si paring Albert? Sabi niya, that's insanity. Insanity is expecting to have different results but doing the same thing over and over again. Kumbaga parang halimbawa, gusto mo, Lord, New Year na naman. Grabe, Lord, New Year. Gusto ko naman gumanda buhay ko ngayon, Lord. Madagdagan naman yung kabuhayan ko. Gumanda ang buhay namin, Lord. Lord, at tagal-tagal ko ng commuter, Lord. Gusto ko na maging car achiever ngayon. Gusto ko magkaroon ng kotse, Lord. Alam mo yun, may pangarap kang gano'n? New Year, no? Ito yung tanong. Pag hindi mo ginawa yung business ngayon ng I Am Worldwide at hindi mo to sineryoso, do you think next year, makukuha mo yung gusto mo? Ibig sabihin, next year, 2025 na naman. Same prayer yun. Parehas lang prayer niya. Lord, last year ito yung prayer ko, ya. Ngayon ulit, ito ulit yung prayer ko. Ano ba to, Lord? Bakit hindi mo binibigay sa akin? Nasa Diyos ang awa, pero nasa iyo yung gawa. Sobra-sobra ka naman. Grabe naman yan. Nasa kanya na nga awa, pati gawa. Lord, sa'yo na awa, sa'yo na rin gawa, Lord. Lumusin mo na. Grabe ka naman, te. Diba? Partnership natin to kay Lord eh. Nasa atin yung gawa. Binigyan niya na nga tayo ng opportunity eh. Tama? Oo. Para makawala ka na dyan sa rat race na yan. Okay? So sabi dito, what is material wealth? Ano daw po yan? Ito yan. Sabi dyan, it is the status of our income that supports our way of living even if you do not work. It is the number of days we can survive without working. Yan pala ang sukatan ng kayamanan. How long will you live without working? Kaya minsan, pag kami mga kaibigan ka, parang niyayabangan ka, grabe, ang lakas nila kumita sa trabaho nila, agad yan. Tapos kinakantsawan ka sa ginagawa mo sa business, huwag ka mag-alala. Yung material wealth, intindihin mo. Intindihin mo yung material wealth. Ang material wealth, eto yung tanong ko ngayon. Ilang taon na yung I Am Worldwide? 6 years.
May kilala ka ba or marami ka bang nakikilala sa I Am Worldwide na kahit nagbabakasyon ng ilang buwan, okay, kahit na walang bagong recruit, walang benta, walang ginagawa, may income? Yes! Madami. Madami po dito, buhay pa din kahit wala nang ginagawa. Eto yung tanong. Okay, kinakantsawan ka ng mga tropa mo na mga negative, di ba? Na malakas kumita sa kanilang mga trabaho, ganyan. Intindihin mo yung material wealth, oh. Okay, malakas silang kumita. Parang ganito yan, eh. Andito yan, oh. Example, meron silang savings na 200,000. So, alimbawa, ang expenses ay 50,000 per month. So, ibig sabihin, mabubuhay lang sila ng 4 months. Yun yung material wealth. Ay ikaw, kaya mong mabuhay ng ilang taon kasi may passive income ka. Grabe, no? Palakpakan natin ang IAM. Grabe yan. Yan, no? 4 months or 120 days. Okay? Okay. Sino may gusto ng house and lot? Yay! Di ba? Ang tanong, nangyayari ba sa I Am Worldwide? Yes! Di ba? Sino gusto ng, grabe na, 25M pala yan. Kasi may swimming pool yan, no? Grabe. No. Sino yung gusto magkaroon ng sports car? Na mamaya may car achiever tayo. Grabe! Sports car. Kinikilig ako sa ating car achiever mamaya. Okay. 15M pala yan, no? Okay. Magkaroon ng Ferrari. Parang pinakamurang Ferrari na yun, no? 15M. Okay, sino gusto mag-travel? Taas ang kamay. Ayun, no? Guys, ito na. Mayroon lang akong Kanina, ano mo yun? Yung every time nagtatanong tayo, may mga nagtataas na ng kamay, no? Pero meron talaga hindi nagtataas ng kamay. No? Alam mo yun, kahit ano yung itatanong mo, hindi talaga siya magtaas ng kamay. Banda doon. Yung kahit anong itanong mo, parang nakaganon lang siya, oh. Alam niyo yung tarsier? Oo. Huwag kang lumiko sa katabi. Yung kahit anong sabihin ng speaker, nakaganon lang siya. Parang, ano nga yan? Parang ganon no? Di ba? Ito. 10M budget pala sa travel, no? Ito pa, sino gusto maraming pera? Taas ang kamay. Mayroon pa rin talaga hindi nagtataas ng kamay, no? Grabe, no? Maraming pera, at least 50M. So, pag tinotal natin, magkano lahat? 100M? Tanong ko ulit, sa I Am Worldwide, nangyayari ba to? Yes! Sa I Am Worldwide, nangyayari ba to? Yes! Ibig sabihin, kung nangyayari siya dito, pwede ba mangyari sa atin? Lahat? Yes! So, bakit ka pa magdududa? Bakit ka pa magpapapigil sa mga negatrons, sa mga negative sa paligid mo? Ikaw mismo naniniwala, nangyari to dito. Mayroon na dito nagkakaganyan. Hindi lang nga isa, marami. Tama? Kasi napaka-importante ng belief system natin. Kaya nga may ABC to success na training, di ba? Belief system. Ang tao ay gumagalaw depende sa paniniwala. Kung naniniwala ka talaga na sa buhay mo, gaganda buhay mo sa I Am Worldwide, grabe, seryoso ka talaga dito. Hindi ka magpapapigil sa labas. Tama? Grabe na, 100M. How. Ilang how yan? How. Marami sa atin na gustong alamin yung how. Pero bakit nung nalaman na yung how, hindi naman nagtutuloy? Paano ba yan? Ganyan lang pala yan eh. Tapos baya-baya, wala na. Diba? May mga kilala kayong ganon? Inaral din naman niya, ginawa din naman niya, pero after 3 months, wala na siya. After 6 months, hindi niya na ginagawa, hindi na siya active. Tama? Guys, ang how kasi automatic na yan. Mechanism kasi yan eh. If you know your why. If you know your why, the how is automatic. Kahit gaano pa kahirap yan, basta alam mo kung bakit mo siya gagawin. Alam mo ang purpose mo, madaling-madali na siya. Alright? So, ito po, si paring Donald at Robert Kiyosaki. Imagine mo, sila mismo po, may book, Why We Want You to Be Rich. Bakit daw nila gusto tayong yumaman? Kasi pag hindi ka yumaman, anong opposite nun? Mahirap. Alam mo po, sabi ni Robert, no, sabi niya, kasi may tinatawag tayong mayaman, middle class, mahirap. Time will come, yung nasa middle class, mawa-wipe out. Ibig pong sabihin, yung middle class, it's either yumaman or maghirap. So, dalawa na lang choices mo. Maging mahirap or maging mayaman. Kaya pag hindi mo pinilit yumaman, dun ka sa kabila. Galing ka na dun eh.
Di ba? Galing ka na sa hirap ng buhay. So, dapat, piliin mo naman dito kasi yun ang gusto ng Diyos sa atin, na yumaman tayo, gumanda buhay natin. Kaya pag may mga negative sa inyo tungkol sa network marketing, baka kasi ikaw mismo, hindi ka proud. Proud ka ba na ikaw ay networker? Yes! Are you proud na ikaw ay networker? Yes! O kaya, halimbawa, pag may nagtanong sa'yo, anong negosyo mo? Yung ang tagal mo makasagot. Yung ano? Yung parang hirap mo sagutin. Dapat proud ka sa ginagawa mo. Okay? Ano yung negosyo mo? Ako, I'm agent of hope. I am an agent of hope. Ano yun? Di ba? Okay, explain ko sa'yo. Di ba? IBP na kaagad yun. Hindi nyo maintindihan. Ano yung agent of hope? Hindi mo naintindihan. Explain ko sa'yo, bro. Yun na yun. Matik na yun. IBP mo na yun, di ba? Eto kasi yan. Ganito kasi yan, di ba? Yun. Proud ka. Na agent of hope ka. Okay? Ahente ka ng pag-asa. Mga maraming taong nawawalan ng pag-asa, ikaw ay makakatulong para mabigyan sila ulit ng pag-asa. Alright? Network marketing, it is a business model where the distributors are compensated in both selling the products and the business opportunity. So, dalawa ang binibenta natin, ha? Produkto natin yung barley, at the same time yung opportunity. Hindi ka pwedeng benta-benta ka lang ng products. Kaya pansinin niyo po, shoutout kay Mentor Mariel Padilla. Pansinin niyo si Mentor Mariel, nagre-recruit hindi? Nagre-recruit. Mentor Mariel na yun, ha? O, ikaw din. Tapos ikaw, nahiya ka. Ay, nahiya kasi akong i-offer yung business eh. Okay na yun kasi enjoy naman ako sa benta. Malaki ang benta ko. Tama? Guys, i-offer nyo yung business opportunity. Karapatan din nilang malaman yun through you. Kasi pag hindi mo in-offer, mabalitaan mo, member na siya. Nawalan ka pa ng customer. Tama? Tama. Kasi meron mag-offer dyan eh. Di ba, no? Alright, next. Kinds of business, okay? Ano yung conventional, traditional, franchising, at I am worldwide. Ano ang malaking difference ng I am sa lahat? Okay? Conventional, traditional, yung mga grocery store, computer shop, salon, franchising, okay? Fast food, convenience store, network marketing. Ang big difference ng I am worldwide, alam niyo kung ano? Yes. Okay? Kasi yung dalawa na yan, mayroon siya tinatawag na malaking overheads. Yung overhead expenses, operation expenses, yung I am worldwide, wala ka nang babayaran na gastusin mo sa pag-promote ng products mo. Hindi ka na gagastos sa advertisement natin. Imagine mo, nasa EDSA, mga billboards natin, mga big time na mga endorsers natin, kahit piso, wala kang binaya dyan, di ba? Samantalang katulong natin mag-promote yan. Tama? So, ibig sabihin, ganun kaganda negosyo natin. Okay? So, 8 reasons why we need this. Ito na. Number 1. Alright, you are the boss. Pakisabi ka po, I am the boss. I am the boss. Okay? Para ma-experience mo naman na ikaw yung boss. Diba minsan sa trabaho mo, parang dahil sobrang parang bad trip ka na sa boss mo, minsan naisip mo, ano kaya kung ako naman yung maging boss? Minsan naisip mo yun, no, sa trabaho. Parang, kasi minsan parang kahit ayaw mo, gagawin mo kasi inutos ng boss eh, no? Masarap kaya maging boss? Masarap. Tama? Makakaranas ka yan pag nasa I am worldwide ka. Ikaw ang boss. Okay? Ibig sabihin, hawak mo ang oras mo. You are the boss, okay? May personal freedom ka. Ibig sabihin, anong gusto mo? Ikaw masunod. Ikaw boss eh. Okay? Nakasalalay sa'yo lahat. Income is not fixed. Kaya lang dapat yung mindset mo malipat sa pagiging entrepreneur. Kasi minsan inisip, okay, I am the boss, hindi na ako magtatrabaho. Wala na akong gagawin. Upline, mentor, bakit wala pa akong kinikita? Nagugulat ka kayo, wala kang kinikita. Wala ka namang ginagawa eh. Di ba ako na yung boss? Na-misinterpret pala. Hindi ibig sabihin ikaw yung boss, wala kang gagawin. Tama? Ang boss may ginagawa din. Kakaiba nga lang sa ginagawa ng mga empleyado niya. Tama? Tapos dito sa atin, yung business partner mo, hindi mo yung empleyado, ha? Huwag mong gawin parang empleyado yung downline mo, no? Kung utusan mo, kala mo, nag-uutos ka sa, tama ba, sa staff mo sa trabaho, di ba? Guys, ganito, kung ikaw po, boss ka sa trabaho mo dati, pagpunta mo dito,
business partners mo yan, ha? Huwag mong parang ang utos mo sa downline mo, parang ka nag-utos sa... Alam mo yung ganon? Kasi minsan parang nasanay ka na ikaw yung boss sa trabaho mo, no? Pag dito, business partners mo yan. Alright? Income is not fixed. Okay? And unlimited income. Okay? Masarap ba yung unlimited income? Oh, yun. Okay? Ito yan, oh. Meron ditong comparison. Active versus residual. Okay? Sa active income and residual income, ito, received from the performing a service, ito yung trabaho nga, no? No work, no pay, di ba? Ang residual income kasi, okay, may nakalagay dyan, alright, na tatlong triangle. An income that continues even after the work is done, it is making money while you are sleeping. Pakisabi nga po, making money while sleeping. Making money while sleeping. Grabe, masarap kaya yun? Yung kahit natutulog ka pero may cash flow, tuloy-tuloy yung income, residual income yun. Yay! Sabi ng speaker, kahit natutulog may income. Yes! Grabe, tapos ikaw natutulog ka na lang, wala kang ginagawa talaga, no? Grabe ka, ha? Mayroon dyan nakalagay time. Nababasa nyo time? May nakalagay dyan effort. May mga percentage yan, no? Sa umpisa, 100%. Okay? Ng effort mo, ng tinotodo mo, time mo. Tapos, makakaranas ka dito sa negosyo natin na sobrang effort mo na pero parang wala ka pang kinikita. Okay? Kung hindi mo pa naranasan yon, huwag ka mag-alala, maranasan mo rin yun. Yung parang todo effort mo na pero parang yung income nasa na, di ba? Okay? Nakalagay yun, income 0%. Pero imagine mo, 100% effort pero income 0%. Nakalagay dyan, 75% pero may income na, 25%. 50% yung effort mo, pero may 50% ka ng income. 25% hanggang sa 0% effort, pero 100% may kita ka na. Lagyan siguro natin ng, ng year. Sa unang taon mo, parang hindi mo pa talaga maramdaman yung income. Okay, yung 100%. Pangalawang taon mo, 75%. Pangatlong taon mo, 50%. Pangapat na taon, 25%. Darating yung time. 5 years. Pagtsagaan mo talaga to 5-year plan. Darating yung time, 0 effort ka, 100% kumikita ka pa din. Kaya palagpakan mo yan. Alright? So, wag na wag kang mag-quit at the middle. Yung parang, second year ka na, nag-quit ka pa. Third year ka na, nag-quit ka pa. Hindi mo naabutan yung promise ng business natin. Basta tinuloy-tuloy mo lang, darating yung time, kahit 0% effort ka na, pero 100% may income ka pa din. Tama? Okay, so in the beginning, you have the privilege of working lots of hours for little pay. Oh? Maliit lang ang income sa umpisa. Ha? In the end, you have the joy of working little hours for lots of pay. Yung bang, at the end, naku, napakadami sa mga diamonds natin, sa mga blue diamonds natin, black diamonds natin. Anong ginagawa nila? Little hours na lang. Nakikipag-meet na lang sa mga leaders. Pansinin niyo mga top mentors natin, no? Nakikipag-meeting na lang sa mga leaders. Kaway na lang. Pero grabe ang income. Tama, di ba, no? 7 digits ang income nila. Pero less effort na lang. Tama? Or kahit totally walang effort, no? O power of leverage. Ano ba yan? Ang power of leverage. 2 options to earn. Alright. First option, 250,000 for 30 days of work. Or, eto. Anong pipiliin mo? Dalawang option ng pagkita. 250,000 per month or 0.01 centavo for a day, pero nagdo-double up siya sa consecutive day hanggang ma-reach yung 30 days. Ano kayo dyan? Option 1, option 2? Ha? 3? May 3 ba nakalagay dyan? May narinig kasi ako 3. May nababasa kayo na hindi ko nakikita. May nakikita ko, hindi ko nakikita eh. Okay, option 2 daw. Alright? Pero typically, yung iba, mangyayari dyan, ang nakikita kagad nila, yung malaking figures, di ba? Siyempre, doon ako sa option 1, di ba? Ganyan, no? 250,000 per month yan eh. Grabe naman yung 0.1 centavo lang na yan, di ba? Parang gano'n, di ba? Pero grabe po, ang tawag dyan, exponential. Ito yan. Day 1, okay, 1 centavo lang. Pero, ang tawag kasi sa negosyo natin, may power of exponential na tinatawag. Dumadami, lumalago, nagmumultiply. Tingnan mo, centavo lang yun ha, pero pagdating ng day 15, day 30, ilan ang inabot? Yung total na lang, total, 10.7 million.
Grabe, no? 10.7 million, galing lang sa sintabo yun. Kaya wag na wag mong mamaliitin na ikaw nakabenta ka pa lang ng isang box ng barley. Lahat ng yumaman sa negosyong ito, nag-start lang din sa isa. Do not look at your present situation na, yayaman ba talaga ako dyan, mentor? May mag-isa lang ako eh. Wala pa akong downline eh. Wala pa akong kasama eh. Nakakaisang benta pa nga lang ako ng barley, mentor. Yayaman ba talaga ako dyan, mentor? Guys, so tingnan nyo. Huwag mo mamaliitin ang start mo. Kaya nga, di ba? You don't need to be great to start. You just need to start and you will be great. Tama? Ayan, oh, grabe. Kasi may power of leverage tayo. Alright? Next natin. Yan yung principle of multiplier. Yan yung kagandahan sa negosyo natin, nagmumultiply. Sabi nga ni John, I would rather earn 1% of 100 people's efforts than 100% of my own efforts. Ang tawag doon, leverage. Bakit? Kasi siya mismo, 1% lang yung effort niya. Pag kahit mawala siya, may 99% pa rin siyang result. Kaya, no work with pay. Ang tawag doon, power of leverage. Kasi maraming tao, no work, no pay, no work, no pay, no work, no pay, no work, no pay. Sa negosyo natin, makakaranas ka, no work with pay pa rin. Grabe, no? Okay, next natin. Scenario number one, businessman with 30,000 employees. Tingnan nyo yung leverage ng time niya. 30,000 times 8 hours. Kaya pala, bakit yung mga mayayaman, no? Sobrang yayaman kasi marami silang oras. Na-multiply nila yung hours nila, no? Ano ang kaibahan ng isang bilyonaryo, milyonaryo at isang pulubi? Hindi na lang kaibahan pala. Ano yung common sa tatlo? Common denominator. Time. Bilyonaryo, ilang oras mayroon? 24 hours a day, tama? Milyonaryo, ilang oras mayroon? 24 hours a day, tama? Pulubi, ilan ang oras niya sa isang araw? So, pare-paras lang palang 24 hours, 24 hours, 24 hours. Pero bakit ito bilyonaryo, ito milyonaryo, ito pulubi? Anong big difference? Power of leverage. Yan ang sekreto ng mga mayaman. At hindi na ngayon sekreto. Kasi tinuturo na dito. Palakpakan mo yan. Yan. Yan pala sekreto ng mga mayaman, ano? Paramihin nilang oras nila. Ayan, no? 30,000 employees, 8 hours nagtatrabaho empleyado nila, mayroon silang 240 hours. Sa isang oras na lang, 10 pesos na lang per hour ang kita ng isang negosyante. Magkano siya? 2.4 million a day. Kaya yung 100,000, 1 million, pagka minsan, 100,000 kita dyan sa IAM, 1 million kita dyan, parang namang hindi nakakapaniwala naman yan, parang ano naman yan, parang scam naman yung ganyan. Kasi yung hindi ka sanay sa ganong kita, guys, sa mundo ng business, grabe. Ayun, no? Pwede palang kumita 2.4 million per day. Ay, tingnan mo yung kita ngayon ni Henry C. family. Billion ang kita noon araw-araw. Ang income niya every month, no? Ayun, no? Scenario number 2, franchise. Kahit 5% lang ng royalty fee, okay, 100 branches, so ayan ang kita niya, 5 million per month, no? Okay, yan yung power of leverage na tinatawag. It saves time and money, okay? Ito yan, sample natin dito. 15,000 per month times 12 months. So, magkano yun? 180,000 times 40 years na nagtrabaho, that's 7.2 million. Okay? 20,000 per month times 12 months. Okay? 2.4 million times 3. Okay? Nakita yung difference? Tignan nyo, Time save, ilan? Kailang ma-realize mo to? Na ikaw, saan ka dapat magseryoso? Magseryoso ka sa IAM Worldwide. Kahit pa sabihin natin may trabaho ka pa, okay lang yan. Sige, kung mahal mo talaga trabaho mo. Pero dapat isabay mo to. At kung ikaw naman, wala kang trabaho, full-time mo na yung IAM, dapat seryosoy mo talaga, todo mo to sa IAM. Kasi yan, yan ang matitipid mo. Yung bang tatrabawin mo ng 37 years, 40 years, pwede pala 3 years lang sa IAM. Kinumpute natin, 200,000 per month lang yan. Samantalang minsan, isang araw lang ng mga top mentors yan, tama? Yun Yun ang mayroon sa atin. Okay? Pagkasabi nga po, copy business. Sino sa inyo nakaranas na nung estudyante ka pa ng opya ka? Proud na proud dyan, no? Di ba? Tapos,
Tapos, minsan ka na nga lang mangopya, yung mata mo at mata ng teacher mo nagtagpo pa. Grabe, no? Naranasan ko kasi yun, eh. Grabe. Alam yun, ngayon nga lang nangopya, eh. Nahuli pa. Grabe, no? So, na-train tayo, estudyante pa lang, bawal mangopya. Mag-solo ka. Solo flight ka. Kasi nga, factory ng eskwelahan, factory ang eskwelahan ng empleyado. Pag empleyado ka kasi, solo ka lang. Yung galing mo, hindi mo pwedeng ituro sa katrabaho mo. Magpaturo sa sa'yo, parang ayaw mo pa siyang turuan. Tama? May crab mentality sa trabaho. Sa trabaho, uso yung kanya-kanya. Solo-solo. Kanya-kanya. Tama? Kasi na-train tayo doon. Sa eskwelahan pa lang, ganun eh. Bawal mangopya. Kanya-kanya to. Bawal mangopya. Ang totoong buhay pala, pagalingan mangopya. Tama? Eh, no? Ito, copy business. Tingnan natin. Sa totoo lang, ito, punta natin. Sige, be humble, copy the process. Humility is a must. Ibig sabihin dito po, especially dun sa mga sabihin natin, may magandang trabaho ka na, may magandang profession ka, ganyan, pero gusto mo maging successful dito, mag-humble down ka para kopyahin mo yung mga mentor dito na mga top, mga successful mentors dito. Alright? And then, sabi dyan, not just the results, copy the process. Kasi minsan, yung mga top mentors, nakikita mo, grabe, oh, ang ganda ng lifestyle nila, nagbabakasyon sila. O ikaw naman, bago ka pa lang dito, pero ikaw, bakasyon-bakasyon ka na. Kinokopya mo na kagad yung resulta nila, bago ka pa lang. Grabe, na-inspire ko sa kanila. Grabe, oh. Yung lifestyle nila. Yun na rin kagad ang ginawa mo, bago ka pa lang eh. Hindi ganon, ha? Ang kokopyahin mo, yung proseso nila. Paano ba sila naging ganon ngayon? Yun ang kopyahin mo. Nahirapan din yan mga yan. Nagutuman din yan mga yan. Na-Indian yan mga yan. Tama? Akala mo kasi yung mga Pilipino ini-invite mo, yung pala mga Indiano. Tama? Mga kamag-anak pala ni Mekos-Mekos. Mekos-Mekos mo na yung insan. Akala mo, Pilipino yung in-invite mo. Hindi dumating, Indiano pala. Na-Indian ka eh. Be careful who you copy. Baka kasi mali yung makopya mo na. Ang nakopya mo yung nag-quit sa business. Nag-quit ka na rin. Huwag ganun. Tama? Ang kopyahin mo dito yung mga successful. Baka kasi ang kopyahin mo dito, ay si ano, naglaylo na siya. Sige, maglaylo na rin ako. Hindi ganun. Ma-inspire ka dun sa mga resultado, sa mga successful. Yun ang kokopyahin natin, ha? At hindi yung mayroon nang na-attrition, nawala, ikaw mawala na rin. Kaya nga ito, mayroon tayo ditong golden rule. Sabi lagi dito sa ganitong business, mawala na ang lahat, wag lang ikaw. Yung mga directs mo, mga downlines mo, uplines mo, pwedeng mawala lahat yan. Hindi mo kontrolado yan eh. Kami po mismo, wala na lahat yung nasa taas namin eh. Pero kami nandito pa. Okay? Kasi ikaw ang pinaka-importanting tao dito. Alright? Network marketing versus traditional. Okay? So sa traditional kasi, kopya-kopyahan din naman sila, di ba? Pansinin nyo to, ito, traditional business. SM, 7-Eleven, Philippine Airlines. Kanino yan? Okay, kay Henry C. yung SM. Ginaya siya ni Gokong Wei. Ayun, Robinson Malls, yung 7-Eleven, Ministop, yung Philippine Airlines, Cebu Pacific. Gaya-gayahan lang, di ba? Subukan mo ikaw, magtayo ka ng sari-sari store. Mga ilang linggo lang, may sari-sari store na rin kapitbahay mo. Magtayo ka ng lugawan sa lugar mo ngayon. Maya-maya, may lugawan na rin sa kapitbahay mo. Gaya-gaya talaga eh. Ito yung pinakagusto kong gaya-gaya business, yung negosyo natin. Sa traditional ganito, na-inspire ka, grabe, idol, batchmate, best friend ka tayo nung college tayo eh. Grabe, sumikat ka sa lugar natin na classmate kasi yung buong probinsya natin, bawat town, ang daming branches ng restaurant mo. Ikaw pala may-ari nun. Grabe, idol kita. Bro, ano tayo? Meeting tayo, meeting. Nakipag-meeting ka doon sa classmate mo. Lakas ng loob mo. Tapos close kayo ng college. Bro, grabe na-inspire ako sa'yo. Ang lupit mo. Ikaw pala may-ari nung restaurant na sikat sa lugar natin. Bro, gusto kitang gayahin eh. Idol kita eh. Turo mo naman sa akin. Anong sekreto mo? Ano yung mga ginawa mo dyan? Anong sekreto mo? Anong strategy mo? Anong mga recipe mo? Anong ginawa mo? Turo mo naman sa akin. Ito yung tanong ko sa'yo ngayon. Ituturo ba niya? Kahit close mo ba yan? Hindi niya ituturo.
Tama? Kahit kamag-anak mo ka siguro, no? Ha? Hindi niya ituturo. Bakit? Ang tingin niya sa'yo, magiging competitor ka niya. Tama? Kaya tuloy pala sa traditional business, a lot of people who started traditional business in the next 5 years, around 90 to 95% nagpo-fail. Kasi marami, sila yung mismo nagtatrial and error, bumubusin ng sistema. O, i-try natin yung ganito. Ay, hindi nag-work. Sige, try na naman natin to. Hanggang sa wala na silang panglabas. Ubus na ang pera nila. Ang hirap pala talaga mag-business. Sige, trabaho na tayo ulit. Oh, babalik ko. May mga ganun, ha? May mga ganun. Nagnegosyo, bumalik sa pagiging empleyado. Kasi sila mismo naubos yung pondo nila, naubos pera nila. Trial error sila, trial error eh. Good news. Pakisabi good news. Dito, hindi ka na magta-trial and error. Hindi ka na mag-experiment pa na, paano ba to? Ganto. Kokopyahin mo na lang ang top mentor natin. Kokopyahin mo na lang yung mga successful sa IAM Worldwide. Hindi lang yun. Ituturo pa sa'yo step by step by step by step by step by step by step. Palakpakan mo IAM Worldwide! Grabe! Di ba? Kaya nga equal opportunity to eh. Pagkasabi nga po, equal. Patas. Equal eh. Okay? Ito mga sample dito, no? No age limit, no requirements. Okay? No discrimination. Meron ba dito nung sumali ka, hinanapan ka ng resume or by data? Tinanong na, ano yung background mo, anong working experience mo, tama? Ano yung mga grades mo, magpa-NBI clearance ka muna, police clearance ka muna. Tama, may ganun ba? Wala naman eh. No age limit, Kahit nga, meron dito, di ba, mga teenager pa lang, di ba? 12 years old, 11 years old. May 7 years old nga eh. Meron din namang overage na. Yung retirement age na. 65 pataas, 70 plus. No age limit. No discrimination, no requirements. May PWD din tayo, tama? Equal opportunity eh. Napakaganda. Okay? All walks of life. So lahat, no? Kahit saan. Kaya nga, yung opportunity is for everyone. Alright? Ito yung mga sample natin. Okay, truck driver. May kilala kayong truck driver? Yes, meron. Ito, sa IAM. Okay, isang truck driver, kumikita na magandang income. Okay, 3 months income niya, 295,000. Na-promote pa, nag-rank ka pa, nagka-coach pa. Grabe naman, Dahil sa business natin, ito naman, estudyante. May kilalang estudyante? Pwede palang estudyante kumikita habang nag-aaral, no? Pwede palang estudyante, maging successful na kagad kahit estudyante pa lang. Pwede, ayan, estudyante, ginagawa business, naging milyonaryo pa. Tama? Ayan, nag-rank up pa. Iba na itsura, negosyante na, Mukha pa mga estudyante to, hindi na, di ba? May sariling coach. Imagine mo, ikaw estudyante ka, tapos may coach ka na. Sarap, no? Ayan, ano pa? Dentist. Dentist. Nurse. Shout out kay mentor. Mentor Nadel from Kuwait, Imagine mo yan, part-time pa lang yan, pero grabe naman yung income, pang full-time na income niya, grabe to. Diamond pa natin, di ba? Ang daming kotse, May Jaguar, may Dodge Challenger, may Mustang, grabe naman to. Di ba, May bagong bahay pa yan, dahil sa IAM natin, ito, architect from Dubai, siya pa yung IBC owner po natin doon. Di ba? Millionaire maker natin, si Mentor, Pakito, Shout out kay Mentor Pax. Napaka-humble. Isa po siyang successful architect. Alam niyo po, ang mga Pilipino kasi, mga Filipino professionals in abroad, kilalang kilala tayo. Mga Filipino architects, Filipino engineers. Kahit doon sa Singapore kami, grabe po, in demand ang mga skilled worker, mga professional ng mga Pilipino. Ang lulupit natin eh. Ang maganda na to, yung magaling ka na, tapos isasama mo pa dito sa IAM, ibang usapan yan, lupit no? Ayan, And then, ano pa? Ito pa. Sino to? Parang artist talaga. Nagulat naman ako sa picture na yan, basta yun. Siya yun. Ayun, di ba? Hindi na updated to, di ba? Yan, Grabe, Thank you, Lord, at nasa IAM tayo, Equal opportunity. OFW,
Diba? Dati rin kami nasa sales. Yung wife ko ay restaurant manager. Dito po ngayon, full-time business namin yung I Am. Kaya, thank you, Lord, no? Oh. And ano pa? Oh, isang dentist. Ngayon, full-time na to si Ate Prim. Oh, actually, hindi na to updated yung mga nandito. Ayan. Tapos, ito pa, freelance model. O, di ba? Si Mentor Mitch. O, hindi na to updated. 5 million. Hindi na to. Kasi, ano na to itong slides na to. Grabe, no? Possible talaga, no? So, time freedom. Ito na. Dito na tayo. Matatapos na tayo, ha? Mga 1 second na lang. Okay, time freedom. Sino gusto ng time freedom? Yan, okay. Yung hawak na hawak mo yung oras mo. Gusto mo magbakasyon, hindi mo na kailangan magpaalam pa kasi magbabakasyon ka sa gusto mong, sa gusto mong date, di ba? Alright. Ito yung kwento dito. Walang iyakan, ha? Pero ito yung kwento dito. May kilala ka bang busy lagi? Na empleyado? Na may anak din siya? Ito yung kwento. So, wag na... ibalik ko na pala yung pangalan mo, mentor, ha? Mentor Arman. Binalik ko na, ha? So, buti naalala ko ibalik. Naku, sorry kung hindi ko na ibalik. No? Mawawalan siya ng pangalan. So, halimbawa, ito naman, huwag na natin itong papangalanan, ha? Halimbawa, ikaw to, magandang trabaho mo, manager ka. Okay? Ito yung kwento kasi dito, eh. Usually kasi, di ba, pag umuwi ng bahay, pagod sa trabaho, stress, especially pag magandang posisyon mo, pag maganda kasi ang posisyon mo sa trabaho, maganda rin yung stress mo. Di ba? Ganun yun, eh. Ganun talaga yan, no? So, pag uwi mo ng bahay, parang gusto mo na talaga magpahinga, tama? Gusto mo na lang humiga tulog na lang, di ba? Itong anak mo, yung anak niya sabi, Daddy, anak, pagod ako. Pagod si Daddy. Daddy, may tatanong lang naman ako. Baka naman pwede ka ngayon. Laro naman tayo, Daddy. Sabi ng daddy niya, anak, pasensya ka na. Gusto ko lang talaga magpahinga. Grabe ang stress ng daddy mo, eh. Ang kulit ng bata. Ang bata ba, nature maging makulit? Makulit talaga siya. Ang kulit ng bata, eh. Daddy, hindi. Kasi, tagal kitang inintay, eh. Anong oras na, tapos gusto ko makipaglaro sa'yo, Daddy, eh. Tumigil ka! Grabe, tumaas ang boses. Tumasa. Siguro dahil, ano ba yun? Pagod sa trabaho, stress, ganyan. Kailan ko pa sinasabi sa'yo na pagod si daddy mo, ah? Pwede na ba? Pwede na. May talent manager sa likod, eh. Discover tayo. So, matulog ka na! Pasok sa kwarto! Grabe, no? Nasigawan pa yung anak. Yung anak gusto na naman makipaglaro sa daddy niya, di ba? So, etong daddy, uminom ng cafe macchiato. Uminom. Nahimasmasan. Ang sarap pala ng kape na to, ah. Cafe macchiato. May commercial, eh. No? Naipasok mo yun. Ang sarap ng cafe macchiato. Nakaka-refresh. Sarap pala na to. Nahimasmasan yung daddy. Parang na-realize niya na, parang mali yata yung ginawa ko, ah. Alam mo yung ganon? So, ang ginawa ng daddy, pumunta ngayon doon sa kwarto ng anak niya. Tapos sinilip niya, parang, alam mo yung parang humikpik. Alam mo yung iyak ng bata? Yung parang nakakatulog na lang sa iyak. Alam mo yung ganon? Ganon. So, punta yung daddy niya. Anak. Iyak pa rin. Anak, naku, sorry anak, sorry. Pagod lang talaga si daddy, anak. Sorry talaga. Hindi ko gusto yung nangyari kanina, si daddy mo. Anak, ano nga yung sinasabi mo kanina? Ano tinatanong mo? Daddy, gusto ko lang naman makipaglaro sa'yo, eh. Anak, okay, anak. May tinanong ka kanina, eh. Nakalimutan ko lang. Sabi ng anak, ano yung tinanong ko? Ano tinanong ko, daddy? Hindi, may tinanong pala, ha? Nakalimutan na natin sa script doon, eh. May tinanong yung anak, eh. Magkano yung isang oras ng daddy niya? Okay, ipapasok natin, eh. Magkano yung isang oras? Naitanong pala ng anak yun, magkano isang oras? So sabi ng daddy, 500 pesos daw isang oras. So, nanghihiram ngayon yung anak ng 200 pesos doon sa daddy niya.
So sabi nga nung daddy ngayon, okay, pumasok sa kwarto, binigay ngayon. Anak, naalala ko, may tinanong ko sa akin kanina, nanghiram ka ng 200. O, ito na. Naku, sensya ka na, nasigawan pa kita. Okay? So, syempre, yung bata natuwa. Yes, thank you, daddy. Tapos, pumunta siya sa closet niya, may kinuha siya. Tapos, may kinuha siya may mga naipon pala siya doon, may mga coins siya doon, ganyan. Tapos, binigay niya ngayon lahat sa daddy niya. Daddy, ito, 500 na to, 500. Daddy, pwede bang hiramin ko, bayaran ko yung isang oras mo para makipaglaro ka sa akin? Oh. Sabay-sabay. Oh. Grabe, no? Nangyayari kaya sa tunay na buhay? Oo, nangyayari yan. Na minsan nga, buti pa nga, gising pa yung anak mo nung umuwi ka ng bahay eh. Minsan may mga busy sa trabaho, pag uwi ng bahay, tulog yung anak. Tapos, pagpasok sa trabaho, bago umalis ng bahay yung tatay man yan o nanay man yan, tulog din yung anak niya. Para ka rin nasa abroad, alam mo yung gano'n. Yung anak mo halos hindi na kayo nakikita dahil sa busy mo sa trabaho. Tapos pag tinanong ka naman, anong mas importante sa'yo? Trabaho o yung anak mo? Ang sagot mo, anak. Siyempre, anak. Pero ang tanong, may oras ka ba? Because love is spelled time sa bata. Sa mga bata po, ang ibig sabihin ng love, oras. So kung mahal mo anak mo pala, may oras ka sa kanila. Kaya sobrang grateful po kami sa I Am Worldwide. Kasi po, nung time na na-realize po nung wife ko na parang yung anak namin na panganay, yung bang parang hindi kilala yung amoy ng nanay. Alam mo yung ganon? Kasi pag baby pa yan, malakas yung kanilang sense of smell. So kilala nila yung amoy. So dahil nga OFW kami, hindi kilala nung panganay naming anak yung amoy ng mami niya. Na nung umiiyak ng gabi, hindi papunta sa mami, papunta sa lola. Alam niyo gano'n? Love is spelled times. Kaya sa tulong ng Panginoon, sa grasya ng Panginoon, nasa I Am Worldwide kami, lahat ng importanteng dates ng mga anak namin, birthday, first day ng school, last day ng school, lahat ng importanteng dates, magkakasama kami lahat. Masarap po ba yung gano'n? Yung may oras ka na, may oras ka sa loved ones mo. And of course, at the same time, may maganda kang income kahit nasa Pilipinas ka. Tama? Kaya palapakan natin ang I Am Worldwide, no? Alright, financial freedom. Siyempre, no? Ayan. Ayan, no? Yung mga ganyang income. Sino gusto na ganyan? Isang buwan lang, 2.5 million. Woo! Grabe. Actually, hindi yan updated, no? 3.5 million, no? Isang buwan. Pwede na? Hindi na rin updated yan. At nahihiya na si mentor na sabihin pa yung income niya. Grabe naman. So, huwag niyo i-post yung income ko. Grabe. Ang sarap, no? Kasi yan, para may clue kayo, kalahating buwan na lang niya yan. Grabe, no? Si mentor pala, kalahating buwan niya na lang yung 3.5 million. Woo! Grabe talaga. We are not born just to pay bills and die. Tama? Naniniwala kayo doon? Okay, dapat ma-enjoy natin yung buhay. The idea is not to live forever, but to create something that will, yun po yun, no? That will, impact the next generation. Diba? Magkaroon ng legacy. May maiwan ka sa pamilya mo na kayamanan at hindi kahirapan. Ang ipapamana natin ay kayamanan at hindi kahirapan. Tama? So, help other people earn. Yan yung HOPE natin, no? Yung Health, Opportunity, Prosperity for Everyone. And that's our passion, to help other people earn the quality of life. Yung buffet na buhay at hindi yung bread at butter lang. Tama? So, be proud. Agent of hope. Sabi mo sa sarili mo, I am proud, agent of hope. Kasi pag hindi ka proud sa ginagawa mo, parang hindi ka excited, tama? Kaya dapat proud ka sa ginagawa mo. Alright? Ayan, no? So, The measurement of one's life is not its duration, but its donation. What? Ano sabi? The measurement of one's life is not duration. Ibig sabihin, hindi yan pahabaan ng buhay. Sobrang humaba nga buhay mo, wala namang magandang nangyari. Wala kang naiwang maganda. Walang impact sa ibang tao. Hindi katulad dito po sa atin. Alright? As you do the business, as you do yung assignment mo, yung purpose mo bilang agent of hope ka, you're actually helping a lot of people change their lives. Alright? Grabe, no?
So, sabi ni BP, to God be all the glory. And bago ang lahat, sige, palakpakan yung sarili niyo po, no? Eto na! Woo! Grabe, eto na! Papakilala ko